Nung huling bahagi ng 1970, ang Marxismo-Leninismo at ang ideolohiya ni Mao Zedong ay sinang-ayunan sapagkat ito ay objetibong katotohanan na napatunayan ng kasanayan. Dahil dito, ito ay itinaas sa teorya at ginamit upang gabayan ang kasanayan. Sa masikip na tren mula ninyang patungong Harbin, napansin ng isang lalaki na nawawala ang kanyang bag. Si Wang Xin, isang kabataang konduktor ng tren, ay tumakbo upang magtanong. Matapos huminto sa istasyon ng tren, sinuri niya ang bawat grupo ng mga pasahero na bumaba. Sa sandaling ito, napansin ng lalaki ang kanyang bag at tumakbo upang makipagtalo, ngunit pagkatapos suriin ang mga nilalaman, hindi ito iyon. Sinabi ni Wang Xin kay Yuling na basahin ang anunsyo ng ilang beses pa, at habang papalabas, nakita niya ang isang kahina-hinalang tao. Nang makita ito ng lalaki, tumakbo siya palayo, ngunit sa huli ay hindi nakatakas sa kanyang mga kamay. Matapos malaman na si Wang Xin ang bayani, masigabong sinalubong at pinasigla ng buong tren ang kanyang tapang. Noong gabing iyon, habang nag-iinspeksyon, nakita niya ang isang lalaki na nakaposas at kinokontrol ng pulis. Habang natutulog ang lahat, ginamit niya ang dahilan na pumunta sa banyo at tumakas. Sa pamamagitan lamang ng isang klip ng buhok ng isang babae, nagawa niyang buksan ang posas, at ang kanyang mga galaw ay napakahusay din. Tumakbo ang lalaki sa emergency exit, naghahanda na tumakas, nang makita at pigilan siya ni Wang Xin. Naglaban ng dalawa at mabilis na natalo at pinusasan si Wang Xin ng lalaki. Pagdating ng dalawang pulis, tumalo na ang lalaki palabas. Dahil nasugatan ang kanyang kamay, binigyan si Wang Xin ng 2 linggong bakasyon upang umuwi at magpagaling. Nang makita siya ng mga bata, nagsigawan sila at humingi ng regalo bilang isang ugali. Dahil namatay na ang kanyang ina, ang mag-ama lang ang kumain ng magkasama. Mabilis na lumipas ang 2 linggo at bumalik si Wang Xin sa kanyang trabaho. Pagpasok pa lang niya sa silid, napansin niya ang isang kahina-hinalang tao na sinusubukang buksan ang locker. Walang iba ang taong iyon kundi ang lalaking tumakas at nanakit sa kanya. Gamit ang kanyang profesional na pamamaraan, matagumpay siyang nahuli ni Wang Xin sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito, dumating si Kapitan Hu at hindi niya maintindihan ang ginagawa ni Wang Xin at pagkatapos ay binuksan ang lalaki gamit ang susi. Siya si Makui, 40 taong gulang at isa ring pulis. Dahil matagal nang naipit ang kanyang locker, kaya nangyari ang nangyari. Sinabi ni Kapitan Hu na si Makui na ang magiging guro ni Wang Xin dahil siya ay matagal na sa serbisyo at marami ng karanasan. Pagkatapos ay ikinuwento niya ang nangyari 0 taon na ang nakakaraan, noong si Makui ay isa ring pulis ng Riles. Sa oras na iyon, may lumabas na profesional na magnanakaw sa tren at hinabol siya ni Makui. Pagdating sa dining car, pinigilan siya ng 2 nitong kasabwat. Pagkatapos niyang mabuksan ang pinto, nalaman niyang tumalon at namatay ang magnanakaw. Siya ay inakusahan ng mga ito ng pagpatay at, sa gayon, ay inaresto at hinatulan ng 12 taong pagkakakulong. Pagkatapos, patuloy siyang sumulat ng mga reklamo, ngunit walang resulta hanggang ilang buwan na ang nakalipas nang mahuli ang 2 kasabwat sa pagnanakaw. Upang mabawasan ang kanilang sentensya, inamin nila ang katotohanan 0 taon na ang nakalipas. Gayunpaman, si Makui ay nasa kulungan pa rin at walang alam. Sa dilim ng gabi, siya ay tumakas upang magreklamo para sa kanyang sarili. Ang gabing iyon din ang gabi na ang task force ay nagdala sa kanya sa sasakyan upang muling suriin ang sitwasyon ng kaso. Sinabi ni Makui na noong araw na iyon, dahil nakita niyang si Wang Xin ay isang pulis, itinira niya ang 30% para sa kanya, kung hindi, ang kanyang kamay ay malamang na napilayan na. Nagbiro si Wang Xin na noong araw na iyon, naisip niya na nailagay niya siya sa locker, ngunit nagmamayabang pa rin siya. Nagpa siya ang 2 na magsolo sa isang laban kapag mayroon silang oras, upang makita kung sino ang mas mahusay. Pagbalik, tinanong ni Wang Xin ang kanyang ama tungkol kay Makui, dahil narinig niyang kaibigan daw ito ng kanyang ama. Nang marinig niya ang pangalang ito, bahagyang natigilan si Wang Yongzhi, at pagkatapos ay pinayuhan ang kanyang anak na matuto mula sa kanya dahil si Makui ay isang taong may kakayahan din sa isa pang pangyayari. Nagpunta si Makui upang bumili ng isang bagay at natuklasan na ang kanyang anak na babae ay ginigipit ng isang lalaki. Gayunpaman, hindi rin papatalo si Mayan at mabilis niyang inilantad ang tunay na kulay ng lalaki. Hindi napigilan ni Makui ang sarili na lumabas at bigyan ng babala ang lalaki, habang si Mayan naman ay hindi gaanong natuwa nang makita ang kanyang ama. Noong gabing iyon, kumain silang lahat ng hapunan at sinabi niya na nakabalik na siya at maaari na silang kumain ng karne kahit kailan nila gusto. Sa sandaling ito, sinabi ni Mayan sa kanyang ama na huwag na siyang gumalagala sa paligid ng kanyang unit tulad ng pagpapatrolya dahil malaki na siya. Nadama ng kanyang ina na ginawa lang ito ng kanyang ama para protektahan siya. Ngunit agad na umalis si Mayan sa hapagkainan. Bagamat medyo nasaktan ang kanyang damdamin, inakala niya na dahil matagal siyang nawala, ay hindi sila naging malapit ng kanyang anak na babae. Siguro pagkatapos ng ilang sandali, magiging maayos ang lahat. Biglang umubo si Sufang ng matindi at pagpasok niya sa loob, nakita niya na puro medical records. Sinisi niya ang sarili sa pagpapasa niya sa lahat. Nang pumunta siya upang bigyan ng walnuts ang kanyang anak na babae, sinabi ni Mayan na ayaw niyang kumuha ng entrance exam sa kolehiyo at gusto niyang kumita ng pera. Tumutol si Makui na hindi siya maaaring magtrabaho sa isang pickle shop sa buong buhay niya. Bukod pa rito, nakabalik na siya, kaya hindi na niya kailangang kumita ng pera at kailangan lang mag-aral ng mabuti. Sa sandaling ito, nang makita niya na ang aklat ni Mayan ay hiniram kay Wang Xin, nalaman niyang magkaklase sila ng kanyang anak noong nasa middle school. Kinuha niya ang aklat tungkol sa pagsisiyasat ng kaso at ibinalik ito kay Wang Xin kinabukasan. Nang malaman ito ni Wang Xin, naramdaman niya na nagkataon lang at ito ay tadhana.
tadhana. Sa tren, nakita nila ang isang lalaki na walang tiket, ngunit nakasakay pa rin sa tren. Pinayagan ni McQuee si Wang Xin na asikasuhin ang kaso, ngunit si Wang Xin ay walang magawa sa sitwasyong ito dahil sinabi ng lalaki na kahit paalisin siya, makakabalik pa rin siya sa tren mamaya. Sa sandaling ito, dumating si Tito Lu, ngunit hindi siya nagulat dahil naroon na ang lalaki mula noong siya ay nagtatrabaho. Dahil siya ay walang asawa at walang anak at nag-iisa, binigyan siya ng special treatment. Gayunpaman, naramdaman ni Wang Xin na hindi siya maaaring sumakay ng walang tiket. Iyon ang patakaran. Sumang-ayon din si McQuee at pagkatapos ay kumuha ng sarili niyang pera at binilhan siya ng tiket na ikinagulat ni Wang Xin. Pagkatapos, isa pang lalaki ang nagsabing nawalan siya ng pera. Ngunit nang tanungin ang mga tao sa paligid, walang nakakita. Napansin ni McQuee ang isang kahina-hinalang lalaki at tinawag ito upang magtanong. Nakita niya na alam ng lalaking ito kung sino ang magnanakaw, ngunit natatakot siya maghiganti ito. Pagkatapos payuhan ni McQuee, sinabi niya ang mga katangian ng magnanakaw. Mabilis silang naghiwalay upang kumilos at pagkatapos mag-inspeksyon, naramdaman ni Wang Xin na walang kahina-hinala. Gayunpaman, nang muling tingnan ni McQuee, nahuli niya talaga ang magnanakaw. Sa pagkakataong ito, humanga si Wang Xin at humingi ng payo, ngunit sinalakay at binigyan siya ng leksyon ni McQuee. Pag-uwi niya, galit na galit pa rin siya at gusto niya itong suntukin. Bukod pa rito, si McQuee ay kakilala ng kanyang ama, kaya dapat ay magalang sila sa isa't isa. Ngunit sinabi ni Wang Yongsh na hindi pa sila nagkikita ni McQuee sa loob ng 10 taon. Nagbago ang eksena, nagsuot si Yuling ng bagong damit na ikinatuwa ng lahat sa ganda niya. Ngunit biglang nahimatay si Yuling na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos siya sa atin, nakita ni Dr. Shen na mababa ang presyon ng dugo niya, ngunit wala ng asukal si Dali sa buong bahay. Sa sandaling iyon, dumating si Wang Xin na may dalang kahon ng candy na labis na ikinatuwa ni Yuling. Napansin ang kakaibang amoy, mabilis na itinulak ni Dali si Wang Xin upang magtrabaho at hindi mahuli. Sa buong daan, sinisi ni Dali si Wang Xin dahil hindi nito ibinigay sa kanya ang kahon ng candy upang siya mismo ang magbigay kay Yuling. Ngunit sa oras na iyon, inisip lang ni Wang Xin na iligtas ang tao at ang mga candy ay binili para sa mga bata. Isa pang masikip na biyahe ng tren sa katapusan ng linggo. Masigasig na tumulong si Wang Xin, ngunit nauwi lang ito sa katatawanan ng lahat. Inalala ni Xiao niya na mabilis na dumaan si Wang Xin sa bintana at pagkatapos ay nahulog ang isang tiyahin na naging sanhi ng pagkatisod niya. Hindi lang iyon, nailagay pa niya ang maling tao na naghahatid sa kanyang anak sa sasakyan na ikinatawa ng lahat. Nakita ni McQuee si Wang Xin na nagtatago sa katabing silid at tumawa ng malakas para marinig niya at tinukso siya. Hindi napigilan ni Wang Xin ang kanyang galit at sinabi ito sa kanyang ama, ngunit naramdaman ni Wang Yongsh na walang dapat ikahiya tungkol dito. Nang gabing iyon, pumunta si Wang Yongge sa bahay ni McQuee, ngunit hindi nagpakita ng kagalakan si McQuee. Binanggit ni Wang Yongge ang tungkol sa pagtatrabaho ni Wang Xin kay McQuee at sinabing turuan niya ito ng mahigpit. Si Mayan na karaniwang hindi nakikipag-usap sa kanya ay dumating ngayon at nagsalita ng mabuti tungkol kay Wang Xin na ikinagalit ni McQuee at pinalabas siya. Galit pa rin siya sa nangyari noong taon na iyon nang malinaw na si Wang Yongje ay nasa kotse, ngunit tumangging tumayo at magpatotoo para sa kanya. Nagbago ang eksena, ibinalik ni Yuling kay Wang Xin ang kahon ng candy na may mga hugis pusong gupit sa loob. Pagbalik, gusto ni Dali na makipag-date kay Yuling para kumain ng inihaw na manok na ginawa niya mismo, ngunit tumanggi siya. Pagkakita kay Wang Xin, agad siyang pumayag at inanyayahan siyang sumama at pagkatapos ay masaya silang kumain ng tatlo. Kinabukasan, natuklasan ni Tita Gijin na nawawala ang isa niyang manok. Pagkatapos ng investigasyon, natuklasan ni Wang Xin na ito ang manok na kinain nilang tatlo kahapon. Sa huli, nag-ambag silang tatlo ng pera at bumili ng isa pang manok upang ibalik sa kapitbahay. Kinaumagahan, lahat ng manok ni Tia Gijin ay patay na. Tinipon ni Wang Yongje ang lahat ng tao sa nayon upang mag-imbestiga. Kinuha ng magnanakaw ng manok ang kanilang itlog na manok at ibinalik ang isang patay na manok na nagdulot ng pagkamatay ng buong kawan. Kaya, sama-sama silang nanghuli sa kriminal na nagnakaw ng manok at kung hindi nila ito mahanap, mangolekta sila ng pera para bilhan sila ng isa pang kawan. Hindi inaasahan ni Dali na mangyayari ang lahat at wala na siyang pera ngayon. Pagkatapos, tumingin siya kay Wang Xin, ang kanyang mabuting kapatid. Kinaumagahan, may lumabas na kawan ng sisiw sa bahay ni Tia Gijin at wala na silang nagawa kundi tanggapin ito. Isa pang tren ang umalis at sa loob nito, may dalawang tao na nagpapakita ng kanilang talento sa lahat. Pinaalalahanan ni McQuee at Wang Xin ang mga pasahero na bantayan ang kanilang mga pitaka, ngunit ang kanilang mga boses ay natabunan ng karamihan. Talaga nga, pagdating sa istasyon, maraming pasahero ang nagreklamo na nawawala ang kanilang pera. Agad na tumalon si Wang Xin sa labas ng pinto at sinundan ang lalaki hanggang sa istasyon ng jeeping at pagkatapos ay inaresto siya. Lumabas din ang dalawang kasabwat at nagbanta na babasagin ang ulo at sisisihin siya dahil ang pag-aresto sa magnanakaw ay kailangang may ebidensya. Sa unit, sinisi ng superior si McQuee dahil hindi pinigilan si Wang Xin. Ang pagpunta niya doon ng mag-isa ay maaaring mapanganib, siya ay sundalo pa rin niya. Pag-uwi niya, dala niya ang galit na mukha na ikinataka ni Su Fang. Pagkatapos marinig ang kwento, tumawa siya dahil pakiramdam niya ay kamukha ni Wang Xin ang kanyang batang sarili. Sa sandaling ito, nakabalik na siya at tumakbo kaagad sa kanyang bahay upang ikwento kung paano niya nahuli ang tatlong magnanakaw. Pagkatapos niyang takutin ang mga ito, inamin nila ang lahat, ngunit dahil walang ebidensya, pinalaya sila. Sa panig ni McQuee, sinunod niya ang payo ng kanyang asawa at sinunod
sinubukan niyang lambingin ang kanyang anak na babae. Ngunit pagkatapos ng ilang salita, nagalit siya at tumakbo palabas. Sa totoo lang, ang ginawa niya ay walang kinalaman kay Wang Yongsh at talagang naramdaman niya na si Wang Xin ay matapang at magiting. Gayunpaman, masyadong pabigla-bigla ang kanyang ugali, kaya gusto niya itong sanayin at protektahan din. Narinig ni Mayan ang lahat ng iyon at kinabukasan ay kinausap niya si Wang Xin. Kahit alam niyang labis ang ginawa ng kanyang ama, naintindihan niyang gusto lang nitong protektahan si Wang Xin. Gayunpaman, iniisip pa rin ni Wang Xin na natatakot ang kanyang ama na madamay siya. Ngunit nang tanungin ng superior, sinabi niya na dahil pabigla-bigla ang kanyang ugali, tinawag siya ni Guru Ma, ngunit hindi siya nakinig at kusang tinanggap ang parusa. Samantala, inako naman ni Makui ang lahat ng kasalanan na lubos na ikinatuwa ni Wang Xin. Pagkatapos ng trabaho, hinabol siya ni Wang Xin para magpasalamat, ngunit sinabi niyang hindi na kailangan dahil tama ang ginawa niya at walang personalan. Sa tren, isang mag-asawang ikakasal ang nagulat na nawawala ang kanilang relo at maihiwa ang kanilang bag na kasing laki ng palad. Nang makita ito ng suspect, nagmadali siyang pumunta sa banyo at itinapon ito sa inidoro. Huli na nang dumating si Makui. Sa labas, nag-away ang mag-asawang ikakasal dahil sa relo. Ito ang regalo ng lalaki sa babae, ngunit ayaw niya itong ipakita sa kanya sa buong biyahe. Nang malaman niyang totoo ang relo, humingi siya ng tawad sa lalaki at inaliw siya. Pagkatapos mabaluktot ni Makui ang kamay ng magnanakaw, nagkunwari itong biktima. Dahil walang ebidensya, wala silang nagawa sa kanya. Ngunit pagkatapos siya sa atin siya ni Makui, inilabas niya ang kanyang peking putol na braso at hindi na kailangan ng pera at gusto na lang umalis doon. Dahil nakakandado ang pinto, personal na binuksan ito ni Makui at hinatid siya palabas. Mabilis na nagtungo ang lalaki sa riles ng tren upang hanapin ang relo at hindi kalayuan, lihim siyang sinusubaybayan ni Guru Ma. Pagkatapos niyang mapagod si Guru Ma, walang kahiyang tinukso niya ito. Ngunit biglang lumitaw si Wang Xin sa likuran at sinigawan siya na wala siyang awa sa matatanda. Sa huli, natagpuan nila ang relo at nang akmang kukunin ito ni Wang Xin, pinigilan siya ni Guru Ma at dinampot ito gamit ang guantes dahil kailangan pa itong suriin para sa fingerprint. Nang gabing iyon, pumunta silang dalawa sa bahay ng mag-asawang ikakasal at sinabing hindi nila natagpuan ang relo. Gaya ng inaasahan, nag-away sila muli, ngunit nang makita nila ang relo, naglambingan sila tulad ng mga maya. Nagbago ang eksena, lumabas ang resulta ng entrance exam sa kolehiyo at bumagsak si Mayan dahil hindi siya nakapag-aral ng maayos sa high school noon. Gayunpaman, tiwala pa rin si Makui sa kanyang anak at gusto niyang mag-aral ito at maghanda para sa pagsusulit sa susunod na taon. Sa kabilang panig, nasira ang music box ni Yuling kaya tinawag niya si Wang Xin para tumulong sa pag-aayos. Nang makita niyang bitbit niya ito, sinabi ni Dali na kaya niya itong ayusin at dinala ito sa kanyang bahay kahit pumayag siya o hindi. Kinaumagahan, dinala ni Dali kay Yuling ang music box na may bagong kapalit at sinabihan siya na tawagan na lang siya sa susunod kung may gusto siyang ipaayos. Nagbago ang eksena sa tren, tumingin ang lahat kay Yuling habang dumadaan siya. Sinaway siya ni Tito Lu dahil sa paggawa ng sarili niyang masikip na damit na sumira sa sibilisasyon ng tren. Ngunit pagkatapos magtanong, nalaman niyang ang kanyang sariling asawa ang nag-ayos nito para sa kanya. Pag-uwi niya, ikinulong ni Tito Lu ang lahat ng makina at gamit sa pananahi at hindi na pinayagan si Tia Lu na magtahi pa. Kaya, nang bumalik si Yuling para magpaayos, wala nang magawa si Tia Lu. Maaari lamang siyang humingi ng mga voucher ng tela sa lahat. Ngunit naubos na ni Dali ang lahat at expired na kay Wang Xin. Ang tanging taong naiisip nilang puntahan ay si Mayan, ngunit may patakaran ang tindahan na bawal ang utang. Sa huli, pinahiram siya ni Mayan ng voucher ng tela na naipon niya. Sa kabilang panig, ginamit ni Dali ang lahat ng kanyang food voucher para ipagpalit sa voucher ng tela. Ngunit nang hanapin niya si Yuling, nalaman niyang binilhan na siya ni Wang Xin. Nalungkot si Dali at naglasing, pagkatapos ay nagmakaawa kay Wang Xin na huwag agawin si Yuling sa kanya hanggang sa pumayag siya. Kinaumagahan, dinala ni Wang Xin ang voucher ng tela upang ibalik kay Mayan, ngunit hindi niya ito tinanggap upang manatili siyang may utang sa kanya. Samantala, nang makita ni Makui si Wang Xin sa loob, nagpakita siya ng galit. Nang makita ito, sinabi ni Sufang na gumulong siya ng daw. Ngunit bawat gulong niya ay kailangan niyang kumatok ng isa bago siya pumayag. Sa labas, naamoy ni Mayan ang masarap na amoy at pinilit siyang manatili para kumain. Nagsaya silang lahat na parang bagong taon, tanging si Makui lang ang nagpakita ng masamang saloobin. Gayunpaman, binaliwala ito ni Wang Xin at masayang kumain. Naisip niya, Tito, magdagdag ka lang ng suka at bibigyan kita ng asin. Nakita ni Wang Yongsh na si Wang Xin ay patuloy na gumagala sa bahay ni Makui at inakala niyang bumuti na ang kanilang relasyon. Ngunit nalaman niyang pumupunta pala siya upang hanapin si Mayan at tulungan siyang mag-aral. Nagbago ang eksena. Sa tren, isang batang lalaki ang tumakbo sa banyo, ngunit hindi na bumalik at nang hanapin siya ng kanyang ina, nawawala na ang bata. Mabilis na nagtipon ang mga pulis upang maghanap ng mga hinala. Pagkatapos magtalakayan, nagpasya silang mag-imbestiga sa mga taong humarang sa paningin ng ina at sa lalaki sa banyo. Pagbalik, dinala ni Wang Xin ang mga materyales kay Mayan ngunit muling hinarangan ni Makui. Inisip niya na pumunta si Wang Xin para inisin siya hanggang sa makita niya ang review book. Sa kabila
kabila nito, gusto pa rin niyang ibigay niya ito ng mabilis at umuwi. Ngunit sinaway siya ni Mayan sa pagtataboy sa kanyang bisita at isinara ang kurtina. Sa labas, hindi mapakali si Makui at binabantayan ang oras para paalisin si Wang Xin, ngunit pinigilan siya ni Su Fang. Sa mga nakaraang taon, marami nang natulong ang mag-ama sa kanilang pamilya at bihirang maging masaya si Mayan. Kumain si Wang Xin sa kanilang bahay hanggang hating gabi bago siya inihatid ni Makui pauwi. Nang makita ito, nagbigay si Wang Yongsh kay Makui ng ilang food vouchers, ngunit sinabi niya na gusto niyang magkaroon sila ng utang sa isa't isa. Lumabas silang dalawa para mag-usap at tinanong ni Makui si Wang Yongsh kung bakit hindi siya tumayo at nagpatotoo para sa kanya noon. Ngunit patuloy na iginigiit ni Wang Yongsh na nagkamali ng tingin si Makui noong panahong iyon at wala siya roon. Sa sandaling ito, dumaan si Xiaonian at naantala ang kanilang pag-uusap. Pagbalik ni Wang Yongsh, gising na si Wang Xin at nagkukunwari lang siya para inisin siguro managbago ang eksena. Bigla niyang nakita ang kanyang asawa na masayang-masaya na pala ay dumating na naman si Wang Xin para kumain. Napansin niya na karaniwan ay hindi nakikipag-usap si Mayan sa kahit sino at hindi rin siya maraming kaibigan. Masaya lang ang kanyang anak na babae kapag nakikipag-usap kay Wang Xin. Ngunit naramdaman ni Makui na hindi magandang tingnan na may lalaking palaging pumupunta at umaalis. Sa sandaling ito, nagpaalam na si Wang Xin at umalis at hindi niya nakalimutan na hamunin si Makui na madalas siyang pupunta. Sa sandaling ito, sinabi ni Makui sa kanyang anak na huwag na siyang makipag-ugnayan kay Wang Xin na ikinagalit niya at hindi inaasahang ganoon ang kanyang ama. Dahil sa mga salitang iyon, nagalit si Makui at sinabi, alam ba niya kung paano siya nabuhay sa loob ng 10 taon. Ngunit hindi rin niya alam kung paano siya nabuhay sa loob ng 10 taon. Kahit anong pagsisikap niya, hindi siya kinilala at wala siyang kalaro. Sinisiraan pa siya sa likuran at natatakot siyang lumabas at makita ang sinuman. Kinaumagahan, pumunta si Mayan sa bahay ni Wang Xin at nakita si Yuling. Sa sandaling iyon, bumalik si Wang Xin at habang nag-aaral silang dalawa sa loob, naamoy niya ang amoy ng usok at gusto niyang lumabas para magpahangin. Nang makita ang dalawa na masaya, nag-alala si Wang Yongji habang si Yuling naman ay hindi mapakali. Nagbago ang eksena, sa bago ng tren, isang lalaki ang nagreklamo na nawawala ang kanyang bagong sapatos. Walang nakakita sa paligid, maliban sa isang matandang lalaki na nagsabing bingi siya, kaya hindi niya napansin. Naramdaman ni Wang Xin na may problema sa matandang lalaki at gusto niyang suriin ang kanyang bagahe. Ngunit pinigilan siya ni Makui at sinabing hindi na kailangan. Hindi maintindihan ni Wang Xin kung bakit, dahil malinaw na kahina-hinala ang lalaki. Ngunit sinabi ni Guruma na huwag siyang magmadali at pinagawa niya si Wang Xin na mag-isip-isip. Nang huminto na ang tren, biglang lumapit ang matandang lalaki at ibinalik ang sapatos. Nang madali siyang baliwalain ni Guruma, kinuha ni Wang Xin ang posas at tinakot ang matanda. Pinagalitan siya ni Makui dahil sa pananakot sa tao, hanggang sa manginig ang tuhod, at kung may nangyari sa kanya, siya ang mananagot. Lahat ng tao ay nagkakamali at kung alam nilang magbago, dapat silang patawarin. Pag-uwi, dumating ulit si Wang Xin para turuan si Mayan, kaya humaba ang mukha ni Guruma nang paalis na siya. Pinigilan siya ng nanay niya, pero tumanggi si Wang Xin at sinabing babalik siya sa susunod. Isa na namang panahon ng nyebe, ang lalaking walang tirahan ay nakasakay pa rin sa tren at maraming beses na siyang binilhan ni Makui ng tiket. Naramdaman ang pamilyar na amoy, tumayo ang lalaking bulag at hinabol ang babae sa harap. Sa tren, nakita ng dalawang guro at estudyante ang isang bata na naiwan, ngunit nang tanungin nila, walang umako. Kailangan nilang dalhin ang bata at hintaing hanapin siya ng kanyang mga magulang. Nakaupo ang pamilya ni Guruma sa tabi ng bata at naramdaman nilang napakaamo nito, ngunit bigla nilang napansin na puno ng pantal ang bata, kaya dali-dali nila itong dinala sa ospital. Sa kabutihang palad, nagkaroon lamang ng pantal ang bata at walang seryosong nangyari. Sa pagkakataong ito, gusto ng kanyang ina na ampunin ang bata, ngunit tumutol si Mayan dahil madalas ang kanyang ama sa tren at may sakit ang kanyang ina. Wala siyang interes sa mga bata at nakararamdam lang siya ng sakit ng ulo at naabala ang kanyang pag-aaral. Kalahating buwan na ang lumipas at wala pa ring dumating para kunin siya, kaya naiintindihan na gusto nilang iwan ang bata. Pagkatapos makipag-usap sa kanyang mga kasamahan, nagpasya si Makui na dalhin ang bata sa bahay ampunan, ngunit hindi ito matiis ni Su Fang. Pagkatapos niyang makinig sa payo ni Makui na kung may libreng oras sila, maaari nilang bisitahin ang bata, umayag din si Su Fang na ibigay ito sa kanya. Naalala niya noong 6 na buwan siyang buntis sa kapatid niya, inaresto ang kanyang ama. Pagkatapos, dahil sa labis na sakit, nakunan siya at hindi na muling nagdalang tao. Dinala ni Makui ang bata sa bahay ampunan at pinayuhan silang mabuti. Ngunit nang tumalikod siya, umiyak ito ng malakas kaya hindi niya ito natiis. Sa sandaling iyon, dumating si Mayan at binuhat ang bata at sinabi sa kanyang ama na umuwi. Sa parehong tren, muling lumitaw ang lalaking bulag. Mayroon siyang espesyal na kakayahan na makilala ang edad, kasarian, at kagandahan o kasamaan ng isang tao sa pamamagitan lamang ng kanilang hininga na talagang gusto ni Makui na maging kanyang guro. Ngayon, nakatanggap sina Dali at Yuling ng liham ng pag-ibig at batay sa pagsusuri ni Xiaonian, hinulaan niya na si Yuling ang nagpadala nito kay Dali. Ngunit sa panlabas, patuloy niyang tinanggihan ito dahil lahat ng babae ay gustong magpakita ng pagmamalaki. Inakala naman ni Yuling na ang liham na natanggap niya ay galing kay Wang Xin kaya nakangiti siya buong maghapon. Kinaumagahan, nakatanggap ulit si Dali ng isa pang liham
kaya pumunta siya kay Wang Xin para tulungan siyang basahin ito. Sa sandaling iyon, dumaan si Yuling at inakala niyang humingiti siya kay Dali, ngunit ang totoo, kay Wang Xin siya nakatingin. Sa isa pang pangyayari, lumala ang sakit ni Su Fang at umubo siya ng dugo, ngunit itinago niya ito. Gayunpaman, nag-alala pa rin si McQueen at dinala siya sa ospital para magpatingin. Pagkatapos, si Su Fang ay nag-iisa na pumunta sa ospital upang kunin ang resulta at tulalang lumabas nang malaman niyang mayroon siyang stage 4 lung cancer. Narinig ni Dr. Shen ang nangyari at gusto niyang maospital siya, ngunit nagmakaawa si Su Fang kay Dr. Shen na itago ang katotohanan kay McQueen. Ayaw niyang ipagbili ang lahat ng kanilang ari-arian dahil sa kanya at sa huli ay mamamatay pa rin siya. Pagkatapos niyang marinig na sinabi ni Su Fang na ayos lang ang resulta at matanda na ang sakit, nagluto silang lahat ng hapunan ng magkasama at masaya. Nakita niya ang ngiti sa mukha ng mag-ama at naramdaman niyang napakasaya niya. Ang tatlo ay nagkita-kita ulit pagkatapos ng matagal na panahon, kaya ayaw niyang sirain ito. Sa tren, may ilang tao na gumagamit ng dahilan ng pagbebenta upang magnakaw na ikinagalit ng lahat. Ngunit nang makita nila ang matalim na kutsilyo na inilabas, ang lahat ay tumahimik at hindi nangahas na magsalita. Tahimik na tumakbo ang isang tao upang mag-ulat sa pulisya at napakabilis na dumating ang dalawang guro at estudyante. Gayunpaman, hindi sila natakot, bagkus ay hinamon si Yung Bi, nabalian ng kamay ang isa at ikulong, habang ang isa naman ay pinahawak kay FK. Ngunit hindi lang dalawa ang mga ito, mayroon pa silang pinuno at isang grupo sa likuran. Nang makita na hindi maganda ang sitwasyon at maraming tao sa sasakyan, nakipagkasundo si AK sa kanila gamit ang balbal. Nagpa siya ang dalawang panig na pakawalan ang tao at pagdating sa istasyon ng tren, ibinaba nila ang mga ito. Ngunit ang hindi nila inaasahan ay maagang natanggap ng pulisya ang ulat at nag-aabang sa ibaba, naghihintay na mahuli silang lahat ng sabay-sabay. Pagkatapos ng mapanlikhang paghawak ni AK, lahat ng tao sa tren ay pumalakpak at sumigaw. Pagkatapos nito, pinagalitan din ni AK si Yung Bisif dahil sa pagiging padalos-dalos at hindi pag-aalala sa kaligtasan ng mga pasahero. Bukod pa rito, kung kinalabit niya ang baril at nagalit ang mga ito, sapat ba ang ilang bala sa kamay niya? Sa puntong ito, hindi na nakatutol si Yung Bisif at masunuring parang aso na kumuha ng tubig para kay FK. Sa isa pang pangyayari, pumunta si Gislin sa bahay ni Yung Bisif upang tulungan ang kanyang ama sa paglilinis. Nang bumalik siya, binanggit ng kanyang ama ang tungkol sa pamumuhay sa ilalim ng iisang bubong kasama ang ibang tao na nagpaisip kay Yung Bisif na gusto nitong hanapin si Gifi bilang madrasta, kaya agad siyang pumayag. Pagkatapos lang niya nalaman na si Gislin pala ang tinutukoy niya dahil araw-araw itong dumarating. Pinayuhan niya si Yung Bisif na kung may intensyon siya o wala, kailangan niyang sabihin ng malinaw upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Sa tren, muling nakita ni AK ang magnanakaw ng relo noong nakaraang beses at gustong makipag-usap. Sinabi ng lalaki na nagbago na siya at hindi na gumagawa ng mga pagnanakaw. Gayunpaman, nagduda pa rin si AK at hinabol siya sa banyo kung saan natuklasan niya na puno ng pera ang lalaki. Ngunit sinabi nito na pera niya iyon na kinita at ipinakita ang loob ng dalawang binti ng pantalon na puno ng mga relong naipon niya. Sinabing sa timog, matagal na silang nagtitinda sa ganitong paraan. Sa huli, ibinalik ni AK ang pera sa kanya at pagod na lumabas na ikinagulat ni Yung Bisif. Nang marinig ang kwento, naramdaman ni Yung Ifififi na kung madali lang mabasa si AK, paano siya naging guro niya. Pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang anak kung gusto niyang magpalit ng guro. Ngunit sa pagkakataong ito ay tumanggi si Yung Bisif. Sa simula, mayroon siyang kaunting pagkiling ngunit ngayon ay nakakaramdam siya ng kapayapaan ng isip at ayaw niyang iwanan si guro. Pagka-uwi, nais ni AK na makipag-usap sa kanyang asawa tungkol sa pagdadala ng bata sa bahay ampunan dahil hindi talaga nila kayang suportahan ito. Gayunpaman, mariing tumutol pa rin si Ki Dance dahil natatakot siyang maiiwan ang mag-ama ng mag-isa kapag umalis siya. Kinabukasan, pumunta si AK sa ahensya at iminungkahi sa kanyang boss na humingi ng mas matatag na bahay dahil napakaluma na ng kanilang tinitirhan. Napaglipat sila ng napakabilis at lumipat sa apartment complex ni Yung Bisif sa ilalim ng pagtanggap ng lahat. Dumating ang mag-amang Yung Bisif upang magbigay ng regalo, ngunit nang umalis ang lahat, ibinalik ito ni FK kay Yung Fefefile dahil hindi niya ito kailangan. Nagpalit ng eksena, sa araw na iyon sa tren na malapit nang dumating sa istasyon, nakita ni Yung Bisif ang isang binata na natataranta dahil may kumuha ng kanyang bag ng mga paninda. Humingi ng tulong ang kaibigang iyon kay Yung Bisif, kaya sa responsibilidad ng isang pulis, buong puso ring tumulong si Yung Bisif. Sa pamamagitan ng kanyang profesionalismo, mabilis niyang natagpuan ang dalawang magnanakaw pagdating sa susunod na istasyon. Hinabol niya at itinulak ang dalawang iyon sa tarangkahan at pinabagsak sa isang iglap. Pagkatapos tanungin ang paninda ng kaibigan at nakumpirma na siya talaga ang may-ari, pinabalik ito ni Yung Bisif na lubos na ikinatuwa ng kaibigan. Mariin niyang gustong bigyan si Yung Bisif ng isang kahon ng salamin bilang kabayaran, ngunit matindi siyang tumanggi. Gayunpaman, sa huli, habang papauwi mula sa trabaho, ipinagmalaki ni Yung Bisif ang bagong bili niyang salamin kay Guro. Alam agad ni Guro na tumanggap ng suhol ang binata, ngunit ipinaliwanag ni Yung Bisif na ipinilit lang ito ng lalaki mula sa Wenshaw sa kanyang kamay at hindi siya naglakas loob na tanggapin. Pinagalitan siya ni Guro dahil ang isang taong nakasuot ng uniforme ng
pulis ay ginagawa iyon na hindi naiiba sa pagtanggap ng suhol at hindi karapat-dapat sa pangalan ng isang mabuting tao. Nagmamadaling nagpalit ng salamin si Yung Beef at nangakong babayaran niya ng buo ang lalaking iyon mula sa Wenzhou. Nang hapong iyon, nakatanggap sina Tudio at Wu Difis ng imbitasyon para sa scene sa alas negatibo 4 ng hapon. Pareho silang masayang-masaya sa loob dahil inakala nilang ang taong lihim nilang gusto ang nag-imbita sa kanila. Nagmadali silang maghanda ng damit, sapatos at bag upang maghanda para sa tagpuan. Ngunit pagdating sa tagpuan, nagulat si Tudio nang makita si Igika at hindi si Yung Beef. Inakala rin ni ADC na si Tudio ang sumulat ng imbitasyon sa kanya. Hindi siya ang pakay kaya umalis si Tudio at hindi na nag-abalang manood kasama si ADC. Galit na dinala ni Tudio ang sulat upang tanungin si Yung Beef kung bakit siya sumulat ng imbitasyon sa pakikipag-date sa kanya at pagkatapos ay pinalitan niya ito ng pangalan ni ADC. Pumunta rin si ADC doon na puno ng pagtataka. Kung hindi si Dio ang sumulat, sino kaya? Sabay-sabay silang bumaling at nagtanong kay ADC, ngunit matindi siyang tumanggi na siya ang gumawa nito. Sa dami ng tao sa apartment complex na ito, bakit kailangan siyang sisihin? Lumabas siguro at nagsimulang ipaliwanag upang malaman kung sino ang sumulat ng mga hindi nakikilalang liham na ito. Sa isang sulyap pa lang, alam ni Guro na ang sulat kamay na ito ay kay Titunin at hindi maaaring maging iba. Kaya pagkatapos noon, pumunta ang grupo upang hanapin si Titunin para tanungin siya. Gusto lang ni Titunin ang makabubuti para sa kanilang dalawa na magkatuluyan at wala siyang masamang intensyon. Nakakalungkot lang na medyo lampas siya kaya nahuli. Hindi na nagpasalamat, pinagalitan pa ang tao. Sa umagang iyon, sa pagbabalik ng tren, nakilala ng mga miyembro ng crew ng tren ang ina ni Tudio at inanyayahan sila ng ginang na kumain ng isda na inasnan para sa tanghalian. Dinala ni Tudio ang kanyang ina pabalik sa apartment complex para makapagpahinga. Nagustuhan ng ina si Yung Beef at umaasa na magkakatuluyan ang kanyang anak na babae. Habang nag-uusap, dumating si Ngu Igdife dahil narinig niyang dumating ang ina ni Dio at gusto niyang magtanong. Ngunit hindi siya tinanggap ni Dio at isinara pa ang pinto para paalisin siya. Nang malaman na si Edisu ay tagasunog lang ng boiler sa tren, nagsimulang magpakita ng paghahambing ang ina at pinayuhan ang kanyang anak na huwag makialam sa isang taong tulad ni Edith dahil baka mahirapan siya sa huli. Mas pinahahalagahan pa rin niya si Yung Beef at gusto niyang magkatuluyan ang kanyang anak na babae sa binata. Nagpalit ng eksena, kinabukasan sa tren, nakita ni Yung Beef ang isang ina na nawawala ang kanyang anak. Ang bata ay 4 na taong gulang, nakasuot ng puting kamiseta at dilaw na jacket, kaya humingi siya ng tulong sa departamento ng pagsasahimpapawid upang mag-anunsyo at hanapin ito. Tumakbo si Yung Beef sa pasilyo ng tren upang hanapin ang bata, ngunit walang nakita. Nang dumating ang tren sa istasyon, mabilis siyang nakapansin ng isang tao na may dalang bata na walang malay sa balikat at naghinalang ito ang anak ng babae, kaya nilapitan niya ito upang magtanong. Nang makita na natataranta ang lalaki, natuklasan niya na ito ay isang kidnapping kaya pinabagsak niya ang lalaki at iniligtas ang bata. Dinala ang lalaki sa istasyon ng pulisya at ibinalik ang bata ng ligtas sa ina. Labis na natuwa ang mga kasamahan dahil patuloy na gumagawa ng mga tagumpay si Yung Beef at tiyak na gagantimpalaan sa pagtatapos ng taon. Kinausap ng pribado ni ATNFE si Yung Beef upang purihin at hikayatin ang kanyang kabayanihan. Ngunit lumapit ang isang kasamahan at nagulat ng balita na humihingi ng tulong ang istasyon ng pulisya sa Kwandong Street sa paghahanap ng nawawalang bata. Nagkataon na ito pala ang bata na iniligtas ni Yung Beef kanina at tila na biktima siya. Ikinuwento ni Yung Beef ito kay Guro at pinagalitan siya ng guro dahil sa pagiging padalos-dalos at mali ang paghatol. Nailipat mo ang bata mula sa isang trafficker patungo sa isa pa. Gayunpaman, nakahuli ka rin ng isang trafficker, kaya kakapal ng mukha si Guro na humingi ng tawad para sa iyo at titingnan kung may anumang sisihin ang mga pinuno. Dahil sa tingin niya ay nagkasala siya, hindi gumawa ng kahit ano si Yung Beef at nanatiling nakahiga sa isang lugar. Hindi niya pinansin ang pag-aalala ni na Sen o Tudio at pinauwi silang lahat. Hindi maganda ang kalagayan ni Guro Yung Beef, kaya pumunta si Guro sa bahay upang pasiglahin ang kanyang espiritu. Tinawag niya siyang walang kwenta at sinabihan na magpakatatag at hanapin ang bata. Pagkatapos, iginuhit niya ang mukha ng babaeng kumidnap sa bata upang magsilbing reference para sa search team. Dumating si Tudio at nangakong tutulungan siya kung makita niya ang babae. Saka, hiniling niya sa binata na gumuhit ng isang portrait niya bilang souvenir. Pagkatapos matanggap ang napakagandang guhit, labis na natuwa ang dalaga. Pagkakataon na, inanyayahan niya ang binata na manood ng detective movie mamayang gabi na makakatulong sa paghahanap. Noong gabing iyon, nanood sila ng scene at marami silang pinag-usapan tungkol sa plot. Sa dami ng pinag-usapan nila, kinailangan silang paalalahanan ng binata na nakaupo sa tabi nila na ito ay isang pelikula at kung may pag-ibig man, umuwi na lang sila at mag-usap at huwag makaabala sa iba. Patuloy na umaakit si Tudio kay Yung Beef na nakaupo sa tabi niya. Ngunit matibay ang binata at hindi siya nasapul ng kahit isa. Habang pauwi, ipinahayag ni Tudio ang kanyang damdamin kay Yung Beef at pagkatapos ay nagsimula silang pumasok sa yugto ng pag-ibigan.
Kinabukasan ng umaga, habang nagtatrabaho si Tiden, ang ina ni Avin, bigla siyang nahilo at nawala ng malay. Agad siyang dinala ng mga kapitbahay sa ospital at ipinaalam kay Eki na umuwi agad pagkatapos ng trabaho. Gusto ni Tiden na itago ni Gifi ang kanyang sakit sa kanyang pamilya, ngunit sa yugtong ito, dahil kumalat na ang cancer, napakahirap ng itago. Nang gabing iyon, dumating si Naguro at Eki sa ospital upang bisitahin ang ina. Itinago pa rin ng doktor ang sakit ni Tiden sa pamilya. Sinabi lang niya na nawalan siya ng malay dahil sa kakulangan sa nutrisyon, kaya gagaling siya pagkatapos magpahinga at masalin ng ilang araw. Nagbantay siguro sa tabi ng kanyang asawa hanggang umaga. Sinabi niya na huwag na siyang mag-alala sa pagpapagaling dahil ang mga gawain sa bahay ay aalagaan ni Nasing at ng mabubuting kapitbahay. Pag-alis ni Guro nag-aalala si Tidit kung gaano katagal pa itatago ni Tided ang kanyang sakit. Hinikayat niya si Tidens na manatiling optimista at labanan ang sakit at tiyak na darating ang milagro. Sa ospital, nagbantay magdamag ang mag-amang yung bisis para kay Tidens. Pag-uwi ni Guro mula sa trabaho, agad siyang pumasok upang magpalit at labis siyang nagpapasalamat sa kabutihang loob na ito ng pamilya yung B. Nang ihatid ni si yung bisis palabas, dumating ang dalagang si Dude Gislin at naglambing kay yung bisis na ikinainit ng mata ni Ave. Nang makita ang pagpapahayag ng pagmamahala ng dalawa, nagtaka si Ave at sinagot siya ni yung B na magkasintahan na sila. Galit na galit si Aisay, ngunit tanging batiin na lang ang dalawa ng kaligayahan at huwag kalimutang magpadala ng imbitasyon sa kasal sa kanya. Nang bumalik ang magkasintahan sa apartment complex, lahat ng tao at mga bata doon ay natuwa para sa kanila. Tanging si Edith lang ang nagalit nang makita ang taong mahal niya nakasama ng iba. Nang gabing iyon, inanyayahan ni Edith sina yung busy at Tunin para mag-usap na parang mga lalaki. Sinumbatan niya si yung busy kung bakit ganoon ang kanyang pag-ugali at inagaw si Tudiu mula sa kanya. Sayang lang ang pagtingin niya kay yung busy bilang kapatid, ngunit ito ay isang obyetibong pagpili mula sa magkabilang panig, kaya bakit kailangan magsisihan? Ito ay dahil hindi naging proactive si Edith dati at wala namang ginawang masama si Yung B sa usaping ito. Kinabukasan ng umaga, inanyayahan din ni AV si Yung B upang pagalitan. Pinagalitan niya ito dahil sa pang-aasar sa kanya, gayong ang pagiging masigasig ni Yung B ay dahil ang ama ni AV ay kanyang guro at magkaibigan silang matalik simula pagkabata. Galit na galit si AV kay Yung B dahil iniwan siya nito at tinanggap ang pagmamahal ni Dude Gislin. Sa tren noong araw na iyon, inilabas ni EDC ang lahat ng kanyang emosyon sa coal furnace na ikinainis ng kanyang mga kasamahan. Alam nilang galit siya dahil ang taong gusto niya ay umibig sa kanyang matalik na kaibigan, ngunit hindi rin maganda ang labis na pagtatrabaho. Samantala, sa passenger compartment, nagkaroon ng gulo sa pagitan ng tatlong binata at isa pang binata. Minsan pa, dumating ang police team sa tamang oras upang mamagitan at dinala silang lahat sa silid para kunin ang kanilang pahayag. Inakusahan ng binatilyong binugbog na ang tatlong lalaki ay isang grupo at nagnakaw. May isang tiyuhin na pwedeng maging saksi. Ngunit nang tanungin ang tiyuhin, iginiit niyang hindi niya nakita at hindi siya interesado sa sitwasyon noong oras na iyon. Mukhang kahina-hinala ang tiyuhin, kaya nang dumating ang tren sa istasyon, palihim siyang sinundan ni Naguro at yung bihi upang tingnan kung saan pupunta ang tiyuhin. Gayunpaman, nang buksan ng tiyuhin ang pinto at makita ang dalawang railway police, nataranta siya at sinabing wala siyang kinalaman at pinalaya silang dalawa. Inakala ni yung bisis na walang saysay ang ginagawa nila, ngunit sinabi ni Guro na hindi ito simple at maaaring humantong sa mas malalaking kaso. Kung masamang tao, wala ni isa ang pwedeng palampasin at kailangan nilang ipaglaban ang hustisya para sa mga inosenteng na agrabyado. Nang gabing iyon, nagdala siguro ng kaunting regalo para sa tiyuhin at naunawaan na ang mga kabataang iyon ay mga lokal kaya natatakot ang tiyuhin na makialam. Ngunit nag-aalala ang tiyuhin at ayaw makipagtulungan at nang gabing iyon, inanyayahan lang ng tiyuhin ang dalawa sa kanyang bahay upang ipaliwanag ang sitwasyon. Ang mga kabataang iyon ay siluman ng lugar na ito na sikat sa pambubugbog at pagnanakaw. Nangako siguro na pananatilihing confidential ang pagkakakilanlan ng tiyuhin. Dahil nagtiwala siya, nagpa siya ang tiyuhin na magkwento tungkol sa babae na nakita niyang kumidnap ng bata mula ninyang patungong Harbin. Ang kahina-hinalang punto ay ginamit ng babae ang handkerchief para takpan ang bibig ng bata na naging dahilan upang mawalan ito ng malay at tumahimik, hindi na umiyak. May itim na birthmark ang babae sa mukha na nagkataong katulad ng babae na tinulungan ni Yung B noong nakaraan at siya pala ang kidnapper at human trafficker na hinahanap niya. Kinabukasan, ipinagbigay alam ni Guro na natagpuan na ang bata ng istasyon ng pulisya sa Yongking ngunit hindi makita ang human trafficker. Determinado si Yung B na hanapin ang babae bago siya makaramdam ng kapayapaan. Pagkatapos noon, nakita ni Guro sa tren ang isang bulag na tiyuhin na araw-araw sumasakay sa tren para lang hanapin ang nawawala niyang anak na babae. Umaasa siguro na magaganap ang isang himala at makikita ng bulag na tiyuhin ang kanyang anak. Labis na nagpapasalamat ang tiyuhin sa kabutihan ni Guro at tinawag siyang mabuting tao. Sa isang kompartimento ng pasahero, naroon pa rin ang mga lokal na thug na gumagawa ng kalokohan upang dayain ang mga tao. Gumamit siya ng card guessing trick para maghula
ang mga tao sa paligid at matalo at magbigay sa kanya ng sigarilyo. Isang tao doon ang nagulat sa pandaraya kay Guro Ete at nang tiningnan niya, nagsimula ng umalis at magdulot ng kaguluhan ang mga tao. Sinamantala pa nilang nakawin ang mga pitaka ng ilang tao doon bago tumakas. Napansin ni Yung Bihi ang isa sa kanila at hinabol siya palabas. Napakatuso ng lalaking ito, itinapon ang pitaka at sinabing may naghulog nito. Sinasaktan niya ang sarili niya, pinadaloy ang dugo sa ilong, at sumigaw, umiiyak, at inakusahan ang pulis na binugbog ang isang sibilyan. Ang mga taong nakasaksi ay matindi ang pagtatanggol sa scammer, kaya wala nang nagawa si Yung Bihi. Ngayon, sa ganitong uri ng panlilinlang, ang isang pulis na walang karanasan na tulad niya ay wala nang magagawa. Bukod pa rito, sa pagtatapos ng araw, sinaway pa ni ATN, siguro dahil sa pambubugbog ni Yung Bihi at sa hindi epektibong pamamahala niya. Ang insidente ay lumabas na sa pahayagan, kaya kahit anong paliwanag ay hindi na makakatulong. Simple lang ang bagay na ito, ngunit kapag lumabas na sa pahayagan, hindi na ito madali. Pumunta ang ama ni Yung Bihi upang hanapin si ATN, upang hilingin na tulungan niya ang kanyang anak sa kasong ito. Gayunpaman, dahil lumabas na ito sa pahayagan at nagbigay na ng utos ang nakatataas, wala na ring magawa ang isang kaptain na tulad niya. Ang natitirang paraan na lang ay pumunta at hanapin ang nakatataas na pinuno upang tingnan kung may iba pang solusyon. Pumunta si Ginoong Yung upang hanapin siguro para humingi ng tulong. Ngunit kahit anong sabihin, hindi na ito maliligtas. Kung may isang taong maaaring tumayo bilang saksi, hindi na sana nakulong siguro nang walang kasalanan sa loob ng 10 taon. Ang pakiramdam ng kawalang katarungan ay hindi maipaliwanag, ngunit dahil umabot na sa ganito, kailangan na lang itong tanggapin. Dahil sa issue ni Yung Bihi, nag-away sina Sai at ang kanyang ama dahil inakala niya na pinabayaan ng kanyang ama si Yung at hindi siya inalala. Wala ring nagawa siguro tungkol dito at hindi rin ito karapat-dapat na pakialaman ng kanyang anak, kaya nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang panig. Sa panig ni Gisilin at ng kanyang ina, pagkatapos nilang malaman ang sitwasyon, nakita ng ina na wala nang kinabukasan si Yung Bihi, kaya pinayuhan niya ang kanyang anak na hiwalayan na ito. Iwasan ang pagsisisi sa huling bahagi ng buhay dahil hindi pa naman sila kasal, kaya hindi sila maapektuhan kung maghiwalay sila. Kinabukasan, pumunta si Diu sa bahay ni Yung Bihi upang tingnan ang saloobin nito. Nasuspindi siya sa trabaho, ngunit nananatili siyang optimista. Kung hindi ito ang gagawin niya, gagawa siya ng iba. Pagka-uwi, marami siyang pinag-isipan tungkol sa sinabi ng kanyang ina at ang hinaharap kung ipagpapatuloy niya ang relasyon kay Yung Bihi ay magiging isang malaking pagkakamali. Kaya kinabukasan, nagkita silang dalawa sa tulay at sinabi ni Diu kay Yung Bihi ang tungkol sa pakikipaghiwalay na ang dahilan ay hindi sila magkasundo at hindi pa ito ang tamang oras para magpatuloy silang dalawa. Ang pinakamasaya ay si ADF, kaya pagkatapos marinig ang balita, pumunta siya sa grocery at bumili ng alak upang ipagdiwang. Pagkalipas ng ilang araw, dumating siguro na may dalang mga dokumento, mga ebidensya at mga pahayag ng dalawang saksi noong araw na iyon na maaaring magpatunay na inosente si Yung Bihi. Dinala na rin ni Guro ang mga saksi upang kunin ang kanilang mga pahayag na labis na ikinahanga ni ATN. Lumabas na, sa nakalipas na panahon, patuloy na naghahanap siguro ng ebidensya sa lahat ng dako upang tulungan ang kanyang estudyante dahil alam niya ang pakiramdam ng pagiging inosente. Nang dumating si Yung Bihi, ipinakita ni ATN ang ebidensya na nagpabatid sa kanya na mali ang kanyang paghatol kay Guro. Napawalang sala siya, ngunit ililipat siya sa Hongyang Station upang magpatuloy sa pagsasanay. Umuwi si Yung Bihi upang maghanda ng kanyang mga gamit kasama ang kanyang ama upang umalis patungo sa kanyang bagong unit. Nagpunta si Ginoong Yung upang pasalamatan siguro sa pagtulong sa kanyang anak, ngunit hindi tinanggap ni Guro ang pasasalamat na ito. Ibinalik niya ang bag ng regalo kay Ginoong Yung at magalang na pinalayas, hindi na nakipag-usap pa. Kinabukasan nang umalis ang tren, ipinakilala ni Guro si Chiu, ang lalaking papalit kay Yung Bihi sa pagsama sa kanya sa biyaheng ito. Nagpaalam ang dalawang guro at estudyante at nagkanya-kanya na ng daan. Pinayuhan niya ang binata na bawasan ang pagiging mayabang, magsanay at bawiin ang kanyang dignidad. Pagkababa pa lang ni Yung Bihi sa Hongyang Station, nakita niya ang isang matandang babae na ninakawan ng lahat ng pera ng isang masamang tao at 2 araw nang hindi kumakain. Nang malaman niya ang kalagayan ng matandang babae na kaawa-awa at may malubhang sakit, ibinigay ni Yung Bihi sa matandang babae ang lahat ng kanyang pera upang makapagpagaling siya at makabalik sa kanyang pamilya. Pagkatapos noon, pumunta si Yung Bihi sa istasyon ng pulisya ng Hongyang upang mag-ulat para sa trabaho. Dinala siya ng kaibigan niyang si Kim Kun sa dormitory at ipinakilala ang mga patakaran sa lugar na ito. Siya ang mamamahala sa pagpapatrolya sa kanyang shift araw man o gabi. Ikinuwento ni Yung Bihi kay Kim Kun ang tungkol sa kaawa-awang matandang babaeng may puting buhok na tinulungan niya sa istasyon ng tren. Sa pagkarinig nito, natawa si Kim Kun at sinabing naloko sila ng matandang babae. Sa unang araw ng trabaho na wala si Guro nalungkot si Yung Bihi. Ganoon din ang naramdaman ni Guro sa kabilang panig. Nagsasawa na si Yung Bihi sa pagbabantay sa maliit na plaza, kaya humingi siya ng pahintulot sa kaptain na ilipat sa isang bagong lugar upang magtrabaho dahil marami na siyang naipon na karanasan. Ngunit sinabi ng kaptain na nagmamadali siya at mas mabuting magpatuloy muna sa paggawa ng mabuti sa plaza at pagkatapos na lang magdesisyon. Kinabukasan, habang nagbabantay,
nakita ni Yung Bithi ang matandang babae kahapon na nagtatangkang mandaya ng pera mula sa mga nagdadaan. Upang maiwasan na mangyari ito, agad siyang namagitan at nagalit ang matandang babae dahil hindi maganda ang simula ng kanyang araw. Inakala niyang nagpapanggap lang siyang pulis, kaya naglakas loob pa ang matandang babae na hatiin ang teritoryo upang magkasama silang magtrabaho. Nang takutin siyang dadalhin sa istasyon ng pulisya, umamin ang matandang babae na nakatira siya sa malapit at kailangan niyang buhayin ang kanyang apo kaya niya ginagawa iyon. Upang makumpirma, pumunta si Yung Bithi sa bahay ng matandang babae sa slum area upang mag-verify. Ngunit walang bata doon na ikinainis ni Yung Bithi. Iniisip na niloloko na naman siya ng matandang babae. Nang iakyat na niya sana ang matandang babae sa istasyon, umuwi ang apo ng matandang babae at kinumpirma na totoo ang sinabi ng matandang babae, kaya pinabayaan na lang ni Yung Bithi. Dahil sa awa sa maglola na nagsisikap mabuhay, ibinigay ni Yung Bithi ang kanyang ration stamps sa kanilang dalawa, umaasang makakatulong ito sa kanilang gutom sa mga susunod na araw. Lubos na nagpapasalamat ang matandang babae at nangako na hindi na siya mangloloko ng tao. Bumalik si Yung Bithi at ikinuwento ang nangyari kay Judith, na muli niyang ikinatawa dahil natatakot siyang baka nag-imbento na naman ng kwento ang matandang babae para manloko. Napansin ni Yung Bithi na ang apo ng matandang babae ay maaaring ang bata na kinidnap noon, kaya bumalik siya sa slum area upang hanapin sila, ngunit umalis na pala sila nang hindi niya nalalaman. Iniulat ni Yung Bithi ang kanyang hinala sa station commander upang humingi ng paraan kung paano ito haharapin. Mag-uulat ang station commander sa lokal na pulisya upang hanapin ang maglola, habang si Yung Bithi ay bumalik sa maliit na plaza upang ipagpatuloy ang kanyang pagpapatrolya. Habang nagbabantay sa plaza, kusa siyang nilapitan ng bata upang humingi ng tulong. Ang matandang babae ay hindi ang lola ng bata at gusto na nitong umuwi. Dinala ni Yung Bithi ang bata sa istasyon upang makipagkita sa station commander at humingi ng solusyon. Buti na lang at tama ang kanyang hula at aayusin nila ang kalagayan ng bata. Nagpalit ng eksena, noong araw na iyon sa plaza, may nagulat kay Yung Bithi tungkol sa isang taong nagsasamantala sa pagpapalit ng barya at nagnanakaw. Alam niyang ganito nga, ngunit dahil walang ebidensya, hindi niya matulungan ang taong iyon. Gusto niya itong dalhin sa istasyon para magbigay ng pahayag. Ngunit pinabayaan na lang niya ang insidente dahil sa tingin niya ay malas lang iyon. Nagawa lang ni Yung Bithi na makuha ang pagkakakilanlan ng scammer. Kinabukasan, habang sinusubaybayan niya ang lalaki at malapit na niyang matagpuan, biglang dumating si AEV upang bisitahin siya. Dinala niya si AEV sa dormitory at kumain silang magkasama ni Judith. Dahil mukhang hindi pamilyar si AEV sa lugar, nag-alok si Judith na hilingin kay AEV na magpanggap na biktima upang hanapin ang scammer. Masigla siyang pumayag na lumahok kahit na pinipigilan siya ni Yung Bithi. Pagkatapos, nagpanggap si AEV na isang country girl na gustong magpalit ng pera sa istasyon ng tren. Agad siyang nilapitan ng scammer at nagsimulang gawin ang swapping trick. Pagkatapos magpalit ng isa 0 yuan, maingat siyang nagbilang ng paulit-ulit upang makita kung kumpleto ba ang isa 0 bills. Ang mabait na scammer ay gustong tulungan siyang magbilang, sinasamantala ang pagkakataon na gawin ang switching trick. Sa sandaling iyon, dumating si Yung Bithi at nahuli siya, kaya hindi na siya nakatanggi pa. And next Google search, queries, CDR 46 feed, si hakited send diet, then sa osex 5 bit how din fenti ikuti. Lai si and the Yung Bizet si itiran kanigin den, and kim tiat event sesne. Kautit nan kakiris and ni and zay and kimi vodens. And man is tiran cho na damja vi and dens and stipis cho Yung Bizes can s kung piran tise de tidef kin hin. Et so to we heighten fasif chan mi fit cause the iat esandi Yung Bizet ti des like lat hud tiran sinnet cho net des dinata. So to height nas in tiran sense and cho and vam kin and tidan redibu. Setting vid something Tagalog ire 46 CDR 46 Tagalog equivalent of Vietnamese names Yung Bizet a event in always on the move CDR 46. Pagkatapos, bumalik si Wang Xin sa dormitoryo at nakita si Mayan, ipinagmalaki na siya ay lalahok sa kompetisyon sa pagbaril bilang kinatawa ng istasyon ng Hongyang. Inanyayahan niya si Mayan na dumalo at magbigay sigla sa kanya. Kinabukasan, naganap ang kompetisyon sa pagbaril at maraming pamilya ng mga sundalo ang nagtipon sa labas upang sumuporta. Kasama si Guro Makui, ang tatay ni Wang Xin at si Mayan. Sa unang putok, nag-umpisa si Wang Xin ng may isa 0 puntos, tumama sa sentro. Pagkatapos ng 5 putok, nakakuha si Wang Xin ng 49 puntos, nagbigay ng malaking presyon sa ibang kasamahan. Sa huli, pagkatapos ng isa 0 putok, nakakuha si Wang Xin ng 78 puntos, nanalo bilang kampiyon na ikinagalak ng lahat. Nagdala siya ng karangalan sa presinto ng Hongyang at mapagkumbabang tinanggap ang papuri at sertipiko. Tumayo siya at nagbigay ng isang malaking talumpati na nagbigay inspirasyon sa lahat ng nanonood sa paligid ng firing range. Bumalik si Wang Xin sa istasyon ng Hongyang at ipinagmalaki ang kanyang unang pwesto sa hepe na ikinatuwa niya. Ngunit marami siyang trabahong naipon sa mga nakaraang araw, kaya ngayon ay kailangan niyang mag-focus sa pagtapos nito. Gusto ni Wang Xin na mag-apply para sa isang bagong posisyon, ngunit patuloy siyang pinagpapatro ng hepe sa maliit na plaza. Pagbabago ng eksena, sa araw na iyon sa tren, hinarap ni Xiao Hu ang isang tiyuhin na may problema sa pag-iisip, may hawak na kutsilyo, at tumatakbo sa paligid, hinahabol ang mga multo. Malamang dahil sa epekto ng Maitu, sinubukan ni Maikikian, napigilan siya, ngunit hindi nagtagumpay at hinabol pa siya ng tiyo gamit ang kutsilyo. Mabuti na lang at dumating
dumating si Guruma, nakipag-ugnayan sa tiyo at matagumpay siyang kinontrol at dinala sa presinto. Ngunit dahil doon, natumba si Guruma at nasugatan ang likod, kaya kinailangan niyang pumunta sa ospital para gamutin ni Dr. Shen. Pagbabago ng eksena, nag-iisa si Wang Xin na nalutas ang isang kaso sa tindahan ng grocery nang ang matandang may-ari doon ay sadyang binasag ang isang bote ng alak at sinisi ang mga mamimili, pinipilit silang magbayad. Naglagay siya ng isang bote ng tubig sa isang posisyon na may mekanismo at hinila ang lubid para basagin ito. Ngunit hindi siya nakalampas kay Wang Xin at dinala sa presinto para harapin ang kaso. Nais ni Wang Xin na ma-promote sa bagong posisyon, kaya tumawag ang hepe sa ahensya ni Guruma para humingi ng opinyon. Nang malaman na si Guruma ay nakipagsagupa sa mga kriminal at nasugatan ang kanyang likod, nag-alala si Wang Xin at humingi ng pahintulot na bumalik at bisitahin si Guruma nang mabilis na umalis at bumalik. Mabilis na bumalik si Wang Xin sa dormitoryo at nagtanong tungkol sa kalusugan ni Guruma at nag-usap silang dalawa. Mas gumaling na si Guruma kaya nagpaalam si Wang Xin na bumalik sa kanyang unit. Nag-iwan kay Guruma ng kaunting teacher bone plaster bilang pag-aalala mula sa estudyante. Kinabukasan, sa presinto, nagbigay ng impormasyon si Hepe tungkol sa kaso ng bentahan ng droga na nahuli sa istasyon ng tren sa lugar ng Yunnan. Gayunpaman, ang impormasyon mula sa mga pulis sa lugar na iyon ay nagpakita na ang kontrabandista ay mula sa Ningyan. Agad na nagtungo si Guruma sa presinto ng Hongyang upang hanapin si Wang Xin at isagawa rin ang isang misyon upang maghanap ng mga pahiwatig para sa investigasyon. Nagulat si Wang Xin nang makita niyang masayang nakikipagkamay at nakikipag-usap ang Hepe kay Guruma habang nag-iinom ng tsaa at nagkukwentuhan tungkol sa kung ano-anong bagay. Natuklasan ni Wang Xin na naloko siya at matagal na palang magkaibigan ang dalawang ito. Pagkatapos makipagpalitan ng impormasyon sa trabaho, nagpaalam na rin si Guruma kay Wang Xin upang bumalik sa Ningyan at nangako siyang bibisita kay Wang Xin ng mas madalas kapag may oras. Pagkalipas ng ilang panahon, Pasko na at ang dormitoryo ay puno ng tawanan at ingay. Isang insidente ang naganap ng sumiklab ang kawali ng mantika sa kusina ni Xiaorui at hindi nila maapula. Nagmatapang ang binata na si Dali at ginamit ang kanyang mga kamay upang hawakan ang mainit na kawali. Ang resulta ay napaso ang dalawa niyang kamay na ikinabahala ni Dr. Shen. Ngunit kapalit nito ay nakuha ni Dali ang atensyon ni Xiaorui, ang babaeng lubos niyang minamahal. Inalagaan at pinakain ni Xiaorui si Dali. Ngunit dahil sa sugat sa kamay ay hindi siya makahawak ng chopsticks, kaya sinubuan siya ng dalaga. Ito ang nagpasaya kay Dali at namangha siyang tumitig kay Xiaorui. Sa bisperas ng bagong taon, nag-inuman ang mag-amang Wang Xin. Tinanong ni Wang Yong ang tungkol sa trabaho ng kanyang anak at pinaalalahanan siyang bumisita kay Guruma bukas para mag-New Year. Ngunit kinabukasan, kahit tumawag ang ama at nagpaputok ang mga tao sa labas, nakabalot pa rin sa kumot si Wang Xin. Sa kabilang banda, gumawa ng listahan ang ama ni Mayan ng mga bibisitahin nila para sa New Year. Bagamat nakasuot siya ng maganda, pinapunta niya si Mayan para bumati at siya ay naghintay ng kanyang bisita sa bahay. Paglabas niya, nakita niya si Xiaorui at hindi siya natuwa nang makita niya may konting paglalapit ang dalawa. Pagkatapos, inaya si Wang Xin ng grupo para bumati pero tulog pa rin siya dahil sa kalasingan kagabi. Sa ibang eksena, bumisita ang ilang ama para mag-New Year kay Makui. Nang makita na wala si Wang Xin, sinabi ni Wang Yong na lasing ito kagabi kaya hindi pa nagigising na nagpalungkot ng kaunti kay Makui. Salamat sa tunog ng paputok, muling nagising si Wang Xin, ngunit nang magmulat siya ay gabi na. Nagpunta siya sa bahay ng guro upang bumati para sa bagong taon. Ngunit dahil pinaghintay niya si guro hanggang gabi, nagalit ito at pinaalis siya. Nalungkot si Mayan sa isang tabi nang makita ito. Kinabukasan, pumunta si Dali kay Xiaorui, gustong isama siya. Pagkatapos, naglabas siya ng bagong bisikleta, sinabing binili niya ito para sa kanya. Dahil mahal ang regalo, hindi ito tinanggap ni Xiaorui. Ngunit sinabi ni Dali na siya ang inspirasyon niya sa araw-araw. Pagkatapos, tinuruan ni Dali si Xiaorui na magbisikleta. Ngunit pagbitaw niya ng kamay, pareho silang natumba at nagpatong sa isagi-isa. Agad na binangon ni Dali si Xiaorui na ikinahiya niya at umalis. Paglipat ng eksena, dinalaw ni Mayan si Wang Xin kaya naglakad-lakad silang dalawa. Nalaman ni Mayan na gustong bumalik ni Wang Xin sa kanyang bayan upang magtrabaho kaya pinayuhan niya itong subukang kausapin ang kanyang ama. Baka pumayag ito. Sa pagkakataong ito, tumawag din si Guruma sa unit ni Wang Xin para magtanong. Ngunit wala si Wang Xin dahil naglalakad-lakad. Biglang bumuhos ang malakas na ulan kaya kinailangan nilang sumilong sa isang inabandonang blockhouse. Sinabi ni Mayan na kung magpapatuloy ito, hindi siya aabot sa kanyang tren pauwi. Kung hindi siya makakauwi ngayong gabi, huhubaran siya ni Guruma, ngunit para kay Mayan, pumayag siya. Dahil malamig, isinuot ni Wang Xin ang kanyang jacket kay Mayan na ikinatuwa niya. Sa bahay, nag-aalala ang mga magulang ni Mayan nang hindi pa siya umuwi. Ngunit dahil sa malakas na ulan hanggang gabi, ang dalawang sina Wang Xin ay maaari lamang magsunog ng apoy upang manatili sa lugar na iyon. Lalo pang lumalamig ang panahon, kaya sinabi ni Wang Xin kay Mayan na umupo sa kanyang kandungan upang panatilihing mainit siya. Dahil sa lapit, hindi napigilan ng dalawa ang kanilang sarili at nagdikit ang kanilang mga labi. Kinabukasan, sinabi ni Mayan na nasa tren ang kanyang ama papunta rito.
Nang marinig ito, inisip ni Wang Xin na tiyak na magdurusa ang kanyang puwit. Pagkatapos, dumating si Guruma upang hanapin si Mayan at sinabi niya rito na si Wang Xin ay nagkasakit ngayon dahil sa takot na lamigin si Mayan kagabi. Nang pumasok si Guruma, umarte si Wang Xin na parang isang alis na artista. Ngunit ang munting lansihin na ito ay hindi makakalampas kay Guruma sa takot na may ginawa siyang masama sa kanyang anak. Tinanong ni Guruma si Wang Xin kung anong nangyari kagabi. Sinabi ni Wang Xin na magkatabi silang naghintay doon para sumilong sa ulan hanggang umaga bago umuwi at walang nangyaring masama. Maraming sinabi si Guruma na hindi maintindihan ni Wang Xin na ikinagalit niya at gusto siyang turuan ng leksyon. Nang marinig ito ni Mayan sa labas, pumasok siya upang mamagitan. Pagkatapos, nagpaalam na lang si Mayan kay Wang Xin upang sumunod sa kanyang ama pauwi. Pagdating sa bahay, sinabi ng ina ni Mayan na nag-alala ang kanilang mga magulang para sa kanya. Sinabi ni Mayan na walang nangyari sa kanilang dalawa kagabi na makakaapekto sa kanyang reputasyon, kaya huwag silang mag-alala. Sa istasyon, nakita ni na Wang Xin ang dalawang tao na magkasamang umaarte upang mandaya ng pera mula sa isang tiyo na nagmamadaling sumakay sa tren. Nang masayang naghahati ng pera ang dalawa, nahuli sila ni Wang Xin. Agad na ikinuwento ni Wang Xin ang tagumpay na ito kay Guruma. Gusto ni Wang Xin na lumipat ng trabaho pa uwi. Ngunit hindi pumayag si Guruma at pinagalitan pa siya nito. Paglipat ng eksena, si Xiaorui, na bagong marunong magbisikleta, ay gustong mag-isa na bumili. Pagtalikod pa lang ni Dali, natumba na siya at nahulog ang gulong ng bisikleta. Nang makita ito, binuhat na lang siya ni Dali at dinala ang bisikleta pa uwi. Ngunit tuwing makakakita siya ng kakilala, kinakausap niya na ikinahiya ni Xiaorui. Pagdating sa bahay, kahit pinaalis na siya, nagpumilit pa rin si Dali na manatili at magluto ng pagkain para sa kanya. Sa tren, sinabi ni Yi na si Dali ay mukhang tapat at simple, ngunit sa loob ay tuso pala. Tinukso nila si Dali, sinabing tinanggal niya ang tornilyo ng bisikleta. Sadyang sinaktan si Xiaorui upang magkaroon ng pagkakataong buhatin siya pa uwi. Paglipat ng eksena, nakita ni Makui ang kanyang asawa na nakahandusay at walang malay. Sinabi ng doktor na hindi na magtatagal ang buhay niya. Sa kasalukuyan, si Su Fang ay may advanced stage lung cancer at hindi niya sinabi kay Makui. Ang balitang ito ay parang kidlat sa kanya at agad niyang tinanong ang kanyang asawa kung bakit niya itinago ang bagay na ito. Ngunit gusto lang niyang mabuhay ng payapa kasama ang kanyang pamilya at ayaw niyang mag-alala ang mag-ama. Nalungkot siya at inalala ang mga oras na kasama niya ang kanyang asawa nang dumating din si Wang Xin. Nang makita si Wang Xin, umaasa si Su Fang na maipagkakatiwala niya si Mayan sa binata. Pinaalalahanan ni Su Fang si Makui na alagaan ng mabuti ang pamilya. Kung maaari, umaasa siyang maaalis nila ni Wang Yong ang matinding hidwaan. Ngunit habang nagbubulong-bulungan siya, hindi na namalayan ni Makui na pumanaw na pala si Su Fang. Sa hapagkainan, naramdaman ni Makui ang kawalan at sinisi ang sarili dahil hindi niya inalagaan ang kalusugan ng kanyang asawa. Inalo ni Mayan ang kanyang ama at sinabing kalimutan na ang nangyari dahil tiyak na magiging mas maliwanag ang kinabukasan. Pagkaraan ng ilang araw, pumunta si Makui sa tindahan para hanapin si Mayan, ngunit nalaman niyang hindi ito pumasok sa trabaho. Pag-uwi niya, pinaalalahanan niya si Mayan na alagaan si Xiaorui dahil maraming estranghero ang dumarating sa nayon. Paglipat ng eksena sa pulong ng mga tauhan, sinabi ni Kapitan Jiang na ang mga nagdadala ng droga ay umabot na sa ninyang area. Dahil hindi naunawaan ng lahat ang tungkol sa droga, nais ng kapitan na imbitahan si Makui sa kanyang criminal investigation team. Agad siyang inilipat sa Harbin at gusto niya si Wang Xin bilang kanyang katulong. Sa tren, hindi inaasahang nakita ni Makui si Mingjai. Sinabi ni Mingjai na pagdating nila sa Harbin, kung may kailangan si Makui ng tulong, hanapin lang siya. Kasabay nito, nagkunwari si Wang Xin na natutulog at nabiktima ng isang magnanakaw. Ngunit madali niya itong nahuli. Sinabi ng kasamahan ni Makui na hindi naman nagagalit o nananakit siguro matulad ng sinabi ni Wang Xin. Sa katunayan, lagi pa siyang pinupuri ni Guruma sa harap ng kanyang mga kasamahan na hindi pinaniwalaan ni Wang Xin. Kinabukasan, nakita ni Makui ang kanyang bulag na kaibigan, ngunit hindi inaasahan na kahit hindi nakakakita ang kaibigan, nakilala pa rin ito ang kanyang pagkatao. Kinagabihan, pumunta ang magtiyuhin sa isang bahay tuluyan sa gilid ng kagubatan, ngunit hindi sila pinayagan na mag-on ng ilaw at gumamit ng electric stove. Gustong kunin ng may-ari ng bahay ang kanilang electric stove, kaya naasar si Wang Xin. Pinaalalahanan ni Guruma si Wang Xin na sila ay mga undercover police, kaya kailangan nilang maging matyaga. Matatalas ang pang-amoy ng mga kriminal, kaya hindi sila dapat gumawa ng ingay upang hindi sila makatakas. Pagkatapos magtanong sa ilang tao tungkol sa hitsura ng kriminal, nalaman nilang madalas itong bumababa ng sasakyan sa Nanshan County at mayroon itong putol na isang daliri. Pagkatapos, pumunta silang dalawa sa ticket booth upang maghintay sa taong iyon at nang matukoy na nila ang target, agad silang sumunod. Ngunit sa pagsakay sa sasakyan, mabilis silang natuklasan ng lalaki. Pagkatapos, tumalon sa sasakyan ang kriminal, kaya agad namang humabol si Wang Xin.
Nang makita sila, tinakot ng kriminal ang dalawa gamit ang baril kaya nagtago sila sa gilid at nag-usap. Paglingon nila, nakatakas na ang lalaki at tumakbo sa bahay ng isang residente. Nang makita silang papasok, ginamit ng kriminal ang bata upang manakot. Mabilis na dumating ang maraming pulis, ngunit dahil may hawak na hostage ang lalaki, nagpasya si Wang Xin na pumasok mag-isa. Nang makita ito ni Guru Ma, pumasok siya ng walang armas upang makipagnegosasyon sa kriminal para makalusot si Wang Xin sa loob. Sa pagkakataong ginulo ni Guru Ma ang kriminal, humakbang si Wang Xin, ngunit sa kasamaang palad ay nakita siya nito sa salamin. Biglang may narinig na putok ng baril at pagpasok ni Guru Ma, patay na ang kriminal at nakaupo si Wang Xin sa kama. Pagkatapos, tumawag si Wang Xin kay Mayan ngunit nag-aalangan at hindi makapagsalita. Sa tren, nakita ng dalawang mag-aaral at guro ang nagtitinda ng salamin na nagnakaw ng pagkain ng iba dahil sa gutom. Pagkatapos magtanong, nalaman nilang nanakaw ang salamin niya, gusto niyang umuwi, ngunit sapat lang ang pera niya sa pamasahe at wala siyang pambili ng pagkain. Pagkatapos, binilhan siya ni Wang Xin ng ilang pagkain at pamasahe, na ikinaiyak niya sa sobrang pasasalamat. Ibinigay ng binata ang huling salamin niya kay Wang Xin, na para bang ibinenta niya ito sa mas mataas na presyo. Nang makita ni Guru Ma na wala na itong pera, naglabas siya ng pera para biruin na maghiwalay na sila ng kainan simula ngayon. Pag-uwi, ibinigay ni Wang Xin ang salamin kay Mayan na ikinatuwa niya. Nagpasalamat si Guru Ma sa Dr. Shen sa pag-aalaga sa kanyang anak habang wala siya. Umaasa siyang kung may kailangan itong tulong, hanapin lang siya. Nang makita ang salamin sa bahay, nalaman ni Makui na pumunta roon si Wang Xin. Sinabi niya na napakaswerte ni Wang Xin at nakabalik siyang buhay. Nagulat si Mayan nang marinig ito, hindi alam kung ano ang nangyari. Paglipat ng eksena, pinuntahan ni Xia Orui si Wang Xin upang magtanong tungkol sa kanyang trabaho. Pagkaalis ni Wang Xin, dumating si Dali, gustong yayain si Xia Orui manood ng scene, ngunit tinanggihan siya nito. Ngayon lang naintindihan ni Mayan kung bakit nag-aalangan si Wang Xin nang tumawag siya. Dahil sa pagmamahal sa isa't isa ni na Wang Xin at Mayan, hindi pumayag si Guru Ma na magsama ang dalawa. Sa presinto, pinuri ng lahat ang dalawang mag-aaral at guro pagkatapos ng kasong ito. Nais ng kapitan na detalyadong ikwento ni Wang Xin ang pangyayari, ngunit patuloy itong nagdaragdag ng pampalasa sa kwento, ayati ilang beses siyang pinagsabihan ni Guro mapag-uwi. Binati rin si Wang Xin ng kanyang ama nang malaman ang kanyang tagumpay. Pinaalalahanan siya ng ama na maging maingat at huwag padalos-dalos kapag humaharap sa may hawak ng baril. Sa pagkakataong ito, nagnakaw din si Mayan ng 20 taong gulang na alak ni Makui upang batiin si Wang Xin. Tinanong ni Mayan kung bakit hindi niya sinabi sa kanya ang totoo. Ngayon ay maaari na lang umamin si Wang Xin na labis siyang nataranta noon at gusto lang niyang marinig ang boses niya. Habang naghahanda silang magtaas ng baso, dumating din si Xia Orui at nagdala ng pansit para kay Wang Xin. Nang makita si Xia Orui, hindi natuwa si Mayan. Kinabukasan, umuwi si Makui at nakita ang sihi na napanalunan ni Wang Xin sa kanilang bahay at nalaman niyang ibinigay ito ni Wang Xin. Dahil dito, nagalit siya at hindi pumayag, inutusan si Mayan na ibalik ito. Habang kumakain, pinaalalahanan ni Wang Yong si Wang Xin na kalimutan na ang ideya ng pagiging magkasama ni Mayan. Ang lumang kwento ng dalawang ama ay nakaapekto sa relasyon ng dalawa at ayaw nilang magkatuluyan sina Wang Xin at Mayan. Kinagabihan, nanonood ng TV ang buong nayon nang ipakilala ni Xiao Nian si Yan Hong. Pagkatapos, nagkaroon ng masayang gabi ng panonood ng pelikula ang buong nayon habang si Dali ay nasa gilid, hawak ang antena. Kinabukasan, masayang-masaya siguro man nang bumalik si Tiu Hinpeng upang bisitahin ang lugar na ito. Sinabi niya na noong nagtatrabaho siya, bigla siyang nagkasakit at naging kritikal ang kalagayan. Si Tiu Hinpeng ang kanyang tagapagligtas, binuhat siya sa loob ng higit 10 milya upang makarating sa ospital ng bayan. Nagkwentuhan silang dalawa at umaasa si Makui na sa bandang huli ay magiging mabait si Mayan sa mag-amang Peng. Kinagabihan, binilhan ni Dali si Xia Orui ng isang TV, ngunit nang buksan niya ito, hindi ito gumana. Kinabukasan, dinala ni Dali ito para ipaayos at sinabi ng may-ari ng tindahan na naloko siya at nakabili siya ng Peking TV. Nang makita ni Xia Orui na nag-aksaya siya ng pera sa ganoong bagay, pinayuhan niya itong mag-ulat sa pulisya tungkol sa panloloko. Dinala ni Dali ang usapin kay Wang Xin. Nang makita ito ni Xia Onian, sinabi niya kay Wang Xin na tulungan siya. Pagkatapos noon, hinanap agad ni Wang Xin ang manloloko upang bumili ng tea. Sinubukan niyang lokohin si Wang Xin gamit ang sirang tea, ngunit nahuli siya ni Wang Xin. Dahil kay Wang Xin, nabawi ni Dali ang kanyang pera, na ikinatuwa niya ng husto. Kinabukasan, sinabi ng kapitan na madalas magkaroon ng mga kaso ng pagnanakaw ng mga switch ng riles na muntik nang magdulot ng aksidente sa tren. Ang kailangan nilang gawin ngayon ay mabilis na mahuli ang mga magnanakaw na ito. Kinagabihan, nagbantay ang dalawang mag-aaral at guro upang abangan ang mga magnanakaw. Nang may makita silang tao sa riles, pinayuhan ni Guro Ma si Wang Xin na maghintay at tingnan kung may mangyayari. Pagkatapos, nagbiro siyang gusto niyang makita itong magtagumpay upang may maipagmalaki ito sa harap ng lahat. Kinabukasan, dinalhan ni Mayan si Wang Xin ng dermos upang may magamit siya sa malamig na gabi. Kinagabihan, muling nagtipon ang buong nayon upang manood ng TV. Nang makita si Xiao Nian, gusto nilang muli siyang dalhin si Yan Hong upang makita ng lahat. Pagkatapos, sinabihan nila siyang magpakasal na at kung may kulang pa, mag-aambag ang buong nayon. Ngunit nang marinig nila ang hiling na dowry ng pamilya ng
babae. Nagulat ang lahat. Humingi sila ng napakataas na regalo ng kasal, na kahit mag-ambagan pa ang buong nayon ay hindi mabibili ang 8 Phoenix na bisikleta. Kinabukasan, kinausap ni Xiaonian ang Cha, ngunit hindi pa rin nagbago ang hiling ng pamilya ng babae. Umuwi si Xiaonian at sinumbatan ang lahat dahil hindi nila siya natulungang magpakasal. Nang marinig ito, sinabi ni Wang Xin na kung wala namang kakayahan at humihingi ng ganoong kataas na dowry, mas mabuti pang hindi na magpakasal. Kinabukasan, mag-isang nagbabantay si Wang Xin sa Riles nang may makita siyang gustong magnakaw ng switch. Nang akmang hulihin niya ang taong ito, nalaman niyang niloloko lang pala siya ni Guro. Mas sinabi niya na tanging mga taong tanga lang tulad niya ang magnanakaw sa loob ng 3 araw. Pagkatapos noon, inanunsyo ng kapitan na may nagnakaw ng switch ng Riles bandang 2:00 ng hapon, na ikinagulat ni Guro. Mapaglabas pa lang, biglang sumakit ang tiyan ni Guro kaya dali-dali siyang dinala ni Wang Xin sa ospital. Sinabi ng doktor na may appendicitis si Guro kaya sinabi ni Wang Xin na magpahinga muna siya at kapag magaling na, ipagpapatuloy nilang dalawa ang trabaho. Ngunit sinabi ni Guro na napabayaan na lang siya at magpatuloy na si Wang Xin sa kanyang trabaho. Sinabi ni Dr. Shen na kailangang manatili si Guro upang subaybayan ang kanyang kalagayan at hindi siya dapat mainitin ang ulo o magmadali. Paglipat ng eksena, nagduty ang dalawang mag-aaral at Guro. Pinayuhan ni Wang Xin ang Guro na magpahinga na para mapanatili ang kalusugan. Nang marinig ito ni Guro inisip niyang sinasabi nitong matanda na siya at hindi na kailangan. Pagkatapos ng ilang araw na paghihintay, ngayon ay nakita na rin nila ang magnanakaw ng switch ng Riles. Nang makita ito ni Wang Xin, nagkunwari siyang tumayo na parang galing lang sa banyo. Nang makita ang dalawang mag-aaral at Guro, mabilis na sumakay sa sasakyan at tumakas ang magnanakaw. Nang makita ito ni Wang Xin, hinabol niya, ngunit sa kasamaang palad para sa magnanakaw, biglang pumutok ang gulong ng sasakyan niya at natumba siya. Mabilis siyang nahuli ng dalawang mag-aaral at Guro. Nang tanungin, nalaman ng dalawa na ang magnanakaw ay si Xiaofei, 20 taong gulang, ngunit dahil sa malakas na stress, mukha siyang tiyo na 40 taong gulang. Dahil may matandang ina siya sa bahay, nag-aral siyang magluto, ngunit hindi masarap ang mga luto niya, kaya nagsimula siyang magnakaw. Inamin ni Xiaofei na alam niya ang kahihinatnan ng pagnanakaw ng switch ng Riles, kaya isa lang ang ninakaw niya sa loob ng ilang araw. Bago ikulong, nagmakaawa si Xiaofei sa dalawa na bigyan siya ng pagkakataong bisitahin ang kanyang matandang ina. Dahil ayaw niyang mag-alala ang kanyang ina, gusto niyang magsinungaling na magtatrabaho siya sa malayo upang mapanatag ito. Umalis si Xiaofei at nagpaalam sa kanyang ina, sinabing magtatrabaho siya ng ilang taon at huwag itong mag-alala dahil aalagaan siya ng mag-aaral at Guro na sina Makui. Nahuli na ang magnanakaw sa Riles at muling pinuri ang kanilang presinto. Gusto nilang ikwento ni Wang Xin ang detalye ng pangyayari, ngunit sa pagkakataong ito, nagpakumbaba siya at ibinigay ang lahat ng kredito sa kanyang Guro upang purihin siya ng lahat. Nang marinig ito, agad na tumayo si Guro at inamin na si Wang Xin ang may pinakamalaking kontribusyon sa kasong ito. Kung sinunod ang sinabi niya, baka mas maaga nilang nahuli ang magnanakaw. Sinasabing pagsisihan sa buong buhay. Paglipat ng eksena, mabilis na naganap ang kasal ni Xiaonian at pumunta sila sa bahay ni Yan Hong. Ngunit nang makita niya na ang bisikleta ay hindi Phoenix na bisikleta, nais ng kanyang ina na kanselahin ang kasal. Nang marinig ito, inako ni Wang Xin ang kasalanan dahil ideya niya iyon. Ngayon lang inamin ng ina ni Yan Hong na niloloko lang niya si Xiaonian. Dahil iisa lang ang kanyang anak na babae, gusto lang niyang malaman kung gaano kaseryoso ang lalaki. Kinagabihan, pagkatapos uminom, dinala ni Dr. Shen si Majay pauwi upang matulog. Nang bumalik si Makui, nakita niyang lasing at natutulog si Dr. Shen sa kanilang bahay. Pagkatapos, nagpatugtog ng musika ang grupo ni Xiaonian at nagsayawan sila. Sa kung anong sayaw napunta sina Mayan at Xiao Yao sa paghawak ng buhok at pag-aaway. Pag-uwi ni Wang Xin ay tinanong siya agad ng kanyang ama kung nag-away ang dalawa dahil sa kanya. Muli niya siyang pinaalalahanan na hindi sila maaaring magkatuluyan ni Mayan. Sa ibang pangyayari, malungkot na nagsulat si Xiao Yao ng liham kay Wang Xin at aalis na. Ngunit nakita ni Mayan ang ginawa niyang ito. Kinabukasan, pagising ni Lola Shen ay lumabas siya sa bahay ni Lolo Ma at nahuli siya ng running camera chismosa at nagsismisan sila ng kanyang asawa. Sumagot ang lolo na madalas naman talagang pumunta si Lola Shen doon noong nabubuhay pa ang kanyang asawa. Nakita ni Yaoling si Wang Xin na naglalabas ng bisikleta, kaya sumabay na siya dahil magkalinya lang naman ang kanilang daan. Sinabi niyang nabasa na niya ang liham na nagpapahayag ng damdamin ito. Nangako silang dalawa na kalimutan ang alitan at mamuhay ng masaya, kaya pumayag siya. Ngunit ang ibig niyang sabihin ay nais niyang makipagbalikan sa kanya, ngunit nakita niya na nakasulat doon ang pagbati nito sa kanyang kaligayahan kay Mayan. Nagmamadali siyang bumati na sana say maging maligaya rin ito at nagbisikleta papuntang trabaho, kaya napaisip si Yaoling kung anong nangyayari sa gitna ng kaguluhan sa tren. Papuntang Harbin, nahuli ang batang dongdong na ito, nagpulong si Kapitan Jayang upang talakayin kung sino ang tatanggap sa gawaing
babaeng ito, ngunit lahat ay may dahilan na may iba silang ginagawang misyon. Nang makitang walang gustong tumanggap, nagtaas ng kamay si Wang Xin upang akuin ang investigasyong ito. Kaya sumakay si Guro Ma at Wang Xin sa tren papuntang Harbin upang simulan ang investigasyon. Pumunta sila sa isang inn, kumain, at nag-usap tungkol sa ilang mga bagay noong nakaraan. Kinaumagahan, naglakad-lakad silang dalawa upang suriin ang mga lokal na residente doon kung mayroon bang walang anak. Sinabi ni Wang Xin na paano nila masusuri ang bawat bahay kung sila lang dalawa. Tapos nakita nila sa harapan nila ang isang grupo na binubugbog ang isang tiyo. Lumapit si Guro Ma at Wang Xin upang pigilan sila, ngunit binugbog din sila ng mga ito. Dahil napakarami ng kalaban, kinailangan nilang tumakas, ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay hinarang sila ng mga ito mula sa magkabilang gilid. Ang matandang babae ay taga rito at lumapit. Sinabing kaibigan siya ng pilay kaya nagmamadaling umalis ang mga ito. Sabi ng matandang babae, lahat daw dito ay takot sa pilay kaya kapag binanggit lang ang pangalan niya ay tumatakbo na palayo ang mga siga. Alam din niya na pulis silang dalawa dahil noong nakaraang taon ay pumunta sila upang ayusin ang kaso ng mga nagtitinda ng inihaw na manok na binubuli siya. Kaya humingi sila ng numero ng telepono upang madali silang magka-kontak. Nagmamadaling tumawag si Wang Xin kay Mayan upang magkwento. Kaya sinabi ni Guro Ma na huwag siyang maglaro ng damdamin nito. Mag-isang lumabas si Guro Ma upang bisitahin ang kanyang dating kapatid na si Ming Jai at nakita niya ang balutan ng pera sa lamesa. Agad niya itong tinakpan at tinanong kung saan siya galing at bakit siya napadpad doon. Ang guro raw niya ay malaking boss na ngayon, ngunit pinayuhan pa rin siya ni Makui na huwag magpaloko sa iba at bumalik na sa inupahang kwarto. Nagmamadaling nagbalita si Wang Xin na mayroon na silang balita tungkol sa dalawang bata. Sabi niya, tumawag siya kay Peking Kimlong at sinabi raw nito na nakita ng kaibigan niyang pulis ang isang mag-asawa na nag-aasikaso ng rehistro ng anak nilang lalaki. Hindi natuwa si Guro Ma at sinaway pa siya na gumagawa ng aksyon ng walang pahintulot. Nagmamadaling umalis silang dalawa sa gabi upang imbestigahan ang babaeng nagbebenta ng tao. Ngunit ang kinaroroonan nito ay nanatiling isang misteryo. Kinabukasan, pumunta silang dalawa kasama ang matandang babae sa isang kainan upang maghapunan dahil sa kanyang masigasig na tulong. Bago sumakay sa tren, binigyan pa ng matandang babae ang bawat isa ng isang bag ng lokal na produkto ng bundok at nagtakda ng araw ng muling pagkikita. Pag-uwi nilang dalawa, pinuri at ginawaran sila dahil natagpuan nila ang inagaw na bata. Pumunta si Ming Jai at ang kanyang anak na babae mula sa Harbin hanggang dito upang manatili siya at mag-aral dito. Hindi na sa dormitoryo. Natuwa si Mayan dahil magkakaroon na siya ng kaibigan na mapagsasabihan ng sikreto. Bagamat nagdagdag ng 406 na bagon. Ang estado, biglang tumaas ang bilang ng mga kargamento at pasahero. Napakadami na hindi na makatakbo ang tren, kaya kinailangan nilang pababain ang ilang pasahero. Sa loob ng tren, biglang sumigaw ang isang tiyo na may gustong pumatay sa kanya, kaya lumapit si Wang Xin upang tingnan ang sitwasyon. Iba-iba ang itinuturo niya kaya inakala ng lahat na baliw ang tiyuhin. Nang tanungin, nalaman na ginawa niya lang iyon para makatulog ng payapa sa tren dahil napuno ang tren. Madalas ang pag-aaway at sigawan kaya't dinala sila sa loob upang ayusin ang gulo. Kinabukasan, pag-uwi ni Mayan mula sa palengke, nakita niya ang kanyang ama na nagtatahi para kay Lily upang manatili ito sa paaralan ng ilang araw para sa kanyang pagsusulit. Habang nagtatrabaho si Changi, naramdaman niyang masakit ang kanyang mata kaya umuwi siya upang magpatak ng gamot at labis na nag-alala ang kanyang asawa. Kinabukasan, sinuri ni Changi ang kanyang paningin, ngunit wala siyang nabasang letra ng tama. Ayaw niyang magpatingin sa doktor dahil baka malaman ng kumpanya at tanggalin siya sa trabaho. Iginya ni Mayan ang kanyang ama para bumili ng bagong sapatos, ngunit nagreklamo ito dahil maayos pa raw ang kanya. Nagkainisan ang mag-ama at sa huli ay wala silang nabiling sapatos. Nang makita ni Dali na kakaiba si nitong nakaraang mga araw, lumapit siya upang magtanong. Nagsuot siya ng sunglasses upang itago ang kanyang namumula at lumalabong mata. Kinabukasan, pumasok siya sa trabaho na nakasunglasses, ngunit muntik na siyang hindi makapreno at mabangga ang anak ng iba. Sinaway si Chang, ginang supervisor at sinabihan siyang magpatingin na na-diagnose siya na may uveitis at malaki ang posibilidad na may bukol sa kanyang mata. Nalungkot siya at umuwi, nakahiga lang at malungkot sa kama. Nais siyang bisitahin at aliwin ng grupo ng kanyang matatalik na kaibigan, ngunit ikinulong niya ang pinto at ayaw makita ang sinuman. Dumating si matandang Kimlong mula sa malayo upang makita si Wang Xin. Nakita niya si Yaoling at nagtanong ng direksyon at itinuro naman nito ang bahay. Nagtaka si Kimlong nang makita si Mayan na lumabas ng silid dahil baka raw nakakaabala siya sa kanilang dalawa. Nang malaman niyang anak pala siya ni Tiyo Ma, lalong natuwa si Long para sa binata pagkatapos kumain ng busog. Sinabi niyang pumunta siya doon upang humingi ng tulong. Gusto niya talagang bumalik sa Harbin at mahirap makabili ng tiket ng tren, kaya humingi siya ng tulong na bumili ng tiket sa may tulugan. Binilhan niya agad ito ng tiket at tumakbo naman si Mayan upang bigyan siya ng ilang lokal na produkto ng ninyang. Pagbalik ni Mayan sa bahay, nakita niya ang sapatos na matagal na niyang hinahanap ngunit laging ubos na at paulit-ulit niya itong tinatanong. Kaya sinabi niyang nagpa-custom
nag-maid na siya sa isang pabrika sa Timog para sa kanya ng isang pares. Pagkatapos sabihin iyon ay sinuotan niya ito ng sapatos at ikinuwento ang tungkol kay Kyopeng na minsang nagligtas sa kanyang buhay. Gusto niyang maging mabait ito kay Xiaoli at tumango naman ito bilang pagsang-ayon. Nagmamadaling dumating si Dali upang bisitahin si Wu at tanungin ang tungkol sa kanyang sakit. Ngunit sinabi ni Wu na mabait siya, ngunit hindi siya interesado. Sinabi niyang naglakbay siya pauwi sa probinsya upang makita ang isang dalubhasang doktor at humingi ng reseta para kay Wu. Nang makita ito, diretsong tinanong ni Wu kung inaasahan pa rin niya ang kanyang posisyon. Kaya Pi, bakit siya ganoon kabait? Sabi ni Dali, magkakapamilya sila kaya Pi, hindi siya naiinggit kaninuman, kaya ginaiyak si Wu at kinausap ang supervisor. Gusto niyang ipasa ang kanyang kasalukuyang trabaho kay Dali kaya Pi, nagulat at natuwa ang lahat dahil nagbago na siya ng ugali. Masayang inanyayahan ni Dali si Yaoling na kumain bilang pagdiriwang sa kanyang trabaho. Sa katunayan, gusto niya sanang magtapat ng pag-ibig sa kanya ngayon, ngunit nag-atubili ito. Inakala niyang pumayag ito kaya Pi, sa sobrang tuwa ay nabali niya ang paa ng mesa kaya Pi, nahulog lahat ng pagkain sa trabaho. Lutang pa rin ang isip niya kay Yaoling at hindi concentrate kaya sinabihan siya ng kasamahan niya. Sa tren, may isang lalaki na may hawak na madugong bag na dumampi kay Kim Long. Sinabihan niya itong magbayad pinsala at nagbayad naman ang lalaki kaya nakita sila ng pulis. Pagkatapos suriin ang bag, natuklasan nilang may paa ng tao sa loob. Ipinagtapat niya sa pulis na napulot niya iyon sa istasyon ng Ninyang. Iginiit niya na aksidente niya lang iyon napulot. Kaya tinanong siya ni Wang Xin kung bakit siya pumunta sa Songlin at nagulat at nag-alinlangan siyang tumanggi. Pagkatapos tanungin siya ni Wang Xin, inamin niya ang katotohanan. Sinabi niyang may kinalolokohan siya sa Songlin kaya dumaan siya roon upang bisitahin ito. Pabalik na raw siya nang mapulot niya ang bag na ito sa istasyon at pinakiusapan ang pulis na huwag ipaalam sa kanyang asawa ang tungkol sa kanyang kinalolokohan matapos makuha ang resulta ng pagsusuri. Natukoy na ito ang paa ng isang binatilyo na nagngangalang Gian na may nakaraang record ng pagnanakaw. Agad silang pumunta sa bahay nito upang magtanong ng impormasyon mula sa kanyang ina. Sinabi niyang nahuli ang kanyang anak at nakulong dahil sa pakikisama sa isang taong nagngangalang Tunggang. Pumunta si Guru Ma at Wang Xin upang hanapin si Tunggang at nakita siyang buhat ang isang matandang babae pauwi dahil nadulas ito. Dinala niya ang dalawa sa kanyang silid at nang banggitin nila si Gian, sinabi niyang matagal na silang walang komunikasyon simula pa noong nakaraang taglamig. Pagkatapos magtanong, naramdaman nilang niloloko sila ni Tunggang kaya na natili sila sa inn. Para bantayan siya buong gabi, kinabukasan, nag-ayos ng maganda si Yaoling para sa kanyang date kay Dali dahil iniiwasan ang mga bata. Muntik na siyang bumangga kay Kim Long na naglalakad palapit. Nakilala ni Yaoling na ito ang lalaking pumunta upang hanapin si Wang Xin noong isang araw. Pulot ni Kim Long ang nahulog na butons ni Yaoling habang si Dali naman ay nagtatanong tungkol sa kasal ng kaibigan nito. Ang grupo ni Makui, matapos mabantayan si Tunggang, ay nakita siyang lumabas na may hawak na bag, umikot-ikot. Nagtungo sa isang abandonadong bahay at pagkatapos ay lumabas at itinapon ang bag sa basurahan. Nang makita nilang puro tira-tirang pagkain ang laman ng bag, inakala nilang may tao sa loob ng silid. Pagpasok nila, nakita nilang hindi si Gian ang taong iyon, ngunit baliw ito at hindi alam kung sino siya. Kinabukasan, tumakas ito. Kaya sinabi ni Guruman na habang naghahalungkat siya ng basura, nakabalik pala ito at nakita sila. Pagkatapos ng investigasyon, nalaman na ang taong nakakulong ay ang kapatid ni Tunggang na may sakit sa pag-iisip. Pagkatapos tanungin ni Wang Xin ang lalaki, bigla itong natakot nang makita ang pulis at sumigaw na hindi siya pumatay ng tao. Nakita ni Wang Xin si Guruma at sinuri ang posibilidad na may pinatay si Tunggang at hindi sinasadyang nakita ito ng kanyang kapatid, kaya ikinulong niya ito hanggang sa mabaliw. Sa kabilang banda, may isang matandang lalaki na naghihiwalay ng basura at nakakita ng kamay ng tao sa loob kaya nagulat sa pulisya. Nahuli na rin ng pulisya si Tunggang at inamin niyang 5 taon na ang nakalipas ay sinaktan niya ang isang tao. Ngunit nakita ito ng kanyang kapatid, kaya natakot ito at nawala sa sarili. Tinanong siya ni Makui tungkol sa kinaroroonan ni Gian, ngunit mariin niyang sinabi na hindi niya ito nakita mula pa noong nakaraang taglamig. Pagkaraan ng ilang sandali, natukoy din ng pulisya na hindi si Tunggang ang salarin. Hinahanap ni Kim Long si Yaoling upang isauli ang nahulog niyang butones noong isang araw. Nagpakilala siya at humingi ng numero ng telepono nito. Si Dali rito ay abala sa pag-iimbento ng mga electrical device at hindi niya alam na magkakasungay na siya. Hindi sang-ayon si Makui sa pag-ibigan ng kanyang anak kay Wang Xin kaya nagkaroon ng matinding pagtatalo ang mag-ama. Nagpahayag ng galit si Wang Xin sa kanyang ama at sinabi ni Guruma na mahirap sila. Ngunit sa totoo lang, mas may kaya pa ang pamilya niya kaysa sa pamilya ni Guruma sa tren. May isang lalaki na nag-inat at biglang sumigaw ang babaeng nakaupo sa tapat niya at sinabing masamang tao siya. Nagulat siya at napatingin sa kanyang pantalon na hindi niya alam kung kailan pa nahati at nawawala pa ang kanyang wallet kaya nagulat siya sa pulisya dahil kamukha niya ang super thief na si Ki. Si Guruma at Wang Xin na naman ang kailangang humawak sa kasong ito. Inobserbahan ni Makui ang tren at may nakitang isang bulag na matanda na naghahanap sa kanyang matagal nang nawawalang anak na babae. Patuloy siyang bumubulong at nagsasalita ng walang pag-asa matapos ang ilang biyahe. Nakita rin ni Kim Long sina Makui at Wang Xin upang makapag-inuman at magkwentuhan. Nakita ni Dali si Yaoling na bumibili ulit ng bagong damit kaya ipinahayag niya ang kanyang pananaw na magtipid at doon nagsimula silang hindi magkasundo. Sinabi niyang pupunta siya sa Harbin sa loob ng ilang araw upang makita ang kanyang matandang kaibigan kaya
nagmamadaling sinabi ni Dali na gusto niya siyang ihatid. Sinabi ni Yao Ling na hindi madali makuha ang trabaho niyang pangko-driver at madaling magbago ang isip. Pinayuhan niya itong huwag na siyang abalahin pa at umalis na. Ilang araw nang hindi umuwi ang anak niyang babae mula sa kasalan, kaya tinanong ni Tatay Ma si Wang Xin at sinabi nitong alam niya lang na pumunta ito sa kasal ng kaibigan sa klase. Naibulalas ni Wang Xin na kasintahan siya ni Mayan, kaya alam niya ang lahat, kaya binatukan siya ng matanda. Nagmamadali siyang tumakbo palabas at nakasalubong si Mayan na pauwi at nagkunwari itong sinaway siya. Ininis mo na naman ba siguro? Nagkwentuhan si Mayan sa kanyang silid at sinabi niyang hindi niya akalaing ganoon kalaki ang timog. Sinabi niyang pumunta siya sa pabrika ng mga botones at nakitang mas maganda ang estilo at kulay doon kaysa sa kanila. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang isang serye ng mga botones na nakuha niya at sinabing gusto niya. Nagsimula siyang magnegosyo sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga botones. Inimbitahan niya itong magkasosyo sa negosyo at matagal bago ito pumayag. Kinabukasan, dahil takot siyang malaman ng marami, nagbenta siya sa isang sulok upang hindi siya mapansin ng kanyang ama. Nang makita ito ni Wang Xin, tinulungan niya itong magbenta at dinagsa naman ng mga tao ang mga paninda na parang mga bagong huli na hipon. Nagpaalam siyang hindi papasok sa trabaho sa loob ng isang linggo dahil may sakit. Kaya pumunta ang supervisor sa kanilang bahay upang magtanong tungkol sa kanyang kalusugan. Nagduda ang ama at sinundan ang kanyang anak na babae at nalaman niyang nagbebenta ito ng maliit na negosyo. Sinabihan niya itong umuwi, ngunit sinabi niyang hintayin siyang maubos ang mga paninda. Kaya sa galit ay sinipa niya ang mga butones. Nag-away ang mag-ama pag-uwi at sinabi niyang mayroon siyang guro sa negosyo, kaya naglakas loob siyang magsimula ng ganoong negosyo. Nang magtanong siya, nalaman niyang nakilala niya si Huang Puma sa tren, ngunit matindi pa rin ang pagtanggi niya na payagan itong magtinda. Pag-uwi ni Yao Ling mula sa Harbin, bigla siyang naging isang sosyal at pinuri siya ng lahat. Nang makita ito ni Dali, lumapit siya at nagtanong kung sino ang kinalaban niya at binigyan siya nito ng isang pakete ng noodles bilang regalo, kaya ay tuwang-tuwa siya. Sumakay siguro sa tren upang hanapin ang binatilyo na tumulong sa kanyang anak na magsimula ng negosyo. Sinabi niyang siya ang ama ni Mayan, kaya natakot ang binatilyo at sinabing tinulungan lang niya ito sa pakikipag-ugnayan sa pabrika ng butones. Hindi na nakayanan ni Mayan ang ugali ng kanyang ama, kaya kinuha niya ang kanyang maleta at umalis upang manirahan sa labas. Nakita niya si Wang Xin sa labas at pinakiusapan siyang tulungan siyang kausapin ang kanyang ama. Pagkasabi pa lang niya ay sinabihan na siya nitong umalis, kaya nagmamadali siyang sumama kay Mayan at nagtungo kay Tia Shen para magkwento. Ikinuwento niya ang nangyari para tulungan siya ni Tia Shen na kausapin ang kanyang ama. Sinabi ng matanda na walang kinalaman sa kanya ang usapan, kaya huwag na siyang makialam. Kaya nagtampo ito at umalis at sinuyo at humingi ng tawad ang matanda pag-uwi sa bahay. Sinabi ni Tia Shen na kailangan nilang maging mas matyaga pa ng ilang panahon bago sila magkatuluyan. Kinabukasan, pumunta siguro sa tindahan ni Mayan at sinabi sa kanyang umuwi na sa Majayan. Ngunit sinabi nitong kung hindi siya papayagan ng kanyang ama na magtinda, hindi siya uwi. Ipinagpatuloy niya ang pagtitinda ng mga butons, kaya walang nagawa ang matanda at umalis na lang. Araw-araw, hinihintay ni Yao Ling ang sulat ni Kim Loong, ngunit matagal na siyang naghihintay at wala pa ring sagot mula rito. Nang makita ito ni Dali, tinanong niya kung sino ang hinihintay niyang sulat, kaya nagdalawang isip siya at umalis. Pagkatapos, sinurpresa niya ito ng isang radio na gawa mismo niya. Nakikinig sila sa musika at sumasayaw ng ilang sandali. Tapos biglang umusok ang makina. Kinuha niya ang pagkakataong ito upang umamin ng pag-ibig at tumango naman ito bilang pagsang-ayon. Habang nagmamaneho at naglilibot, nakasalubong nilang muli si Kim Long na bumisita mula sa Harbin. Na ikinagulat niya, ipinagmalaki ni Dali na magiging asawa niya ito, kaya nag-iba ang ekspresyon ng matanda at binati ang dalawa. Sinabi niyang pumunta siya roon upang makita ang taong matagal na niyang inasam-asam. Pagkatapos ng ilang sandaling pagmamaneho, sinabi ni Yao Ling na sumasakit ang kanyang tiyan, kaya pinauwi niya ito. Kinabukasan, nakipagkita si Kim Long sa kanya upang ayusin ang gusot sa kanyang puso. Tinanong ni Yao Ling kung bakit siya sumulat dito, ngunit hindi naman ito sumasagot. Sabi ni Kim Long, abala siya sa kanyang negosyo, at saka, nang dumating siya sa Ninyang ay kinuha na niya ito mula sa kamay ni Dali. Ano pa ang iisipin ni Tio Ma at Wang Xin tungkol sa kanya? Sinumbatan niya ito, dahil hindi siya nagsabi ng maaga, kung hindi ay muntik na siyang magpakasal sa iba. Kaya nangako siyang, aalagaan niya itong mabuti. May nangyaring kaso sa Yuzhou, kaya pumunta si Guro Ma at Wang Xin upang siya sa atin ang pinangyarihan. Natukoy nilang iisa lang ang salarin sa dalawang kaso. Napaka-profesional na kaya niyang burahin ang mga fingerprints sa pinangyarihan, kaya tinukoy ni Guro Man na ang taong ito ay sinanay ng profesional. Mula nang umamin si Kim Long ng pag-ibig, iniiwasan na ni Yao Ling si Dali. Sinabi niyang ayaw niyang magpakasal dito at pupunta siya sa Harbin upang manatili roon ng ilang araw. Nang tanungin siya ni Dali kung ano ang kanilang relasyon, malamig niyang sinabi na kasamahan. Nang marinig niyang muntik nang mawala si Dali dahil sa pagkabigo sa pag-ibig, nagmamadaling pumunta si Yao Ling upang bisitahin siya. Pinayuhan siya ng grupo ng mga kaibigan na mag-isip-isip at sinisi siya dahil siya ang dahilan kung bakit nagkaganyan si Dali. Nagkunwari siyang inaapi at sinabing kinukonsinti at inaapi siya ng lahat. Kaya wala silang nagawa kundi lumabas upang kumalma siya.
Pumunta si Yaoling upang bisitahin si Dali at nagmakaawa na bitiwan na siya, kaya nakinig siya at tumigil na sa pagiging co-driver ng tren. Nagpa siya siyang lumabas at makipagsapalaran upang maging ibang tao. Kahit na bumabagabag ang gabi at punong-puno ng snow ang bakuran, nakatayo pa rin siya sa harap ng pinto at naghihintay. Ngunit walang awa siyang hinila ang kurtina at binaliwala siya habang nagrereklamo sa buhay. Dumaan si McQueen at binigyan siya ng kaliwanagan. Pinayuhan niya itong pumunta sa bagong kapaligiran at tiyak na makikilala niya ang babae ng kanyang buhay. Kinabukasan, nagpa siya si Dali na sumakay ng tren sa Ninyang at pumunta sa ibang lugar upang magsimula ng negosyo. Sa loob ng tren, may isang binatilyo na nagnakaw ng mga gamit at nahuli agad. Sinabi niyang may diet at rayuma siya, kaya habang ikinakabit ang posas, nasugatan din sina Tiyoma at Wangxin sa kanilang kamay. Kinabukasan, ipinaalam ng doktor na nagkasakit silang dalawa ng liit mula sa magnanakaw. Nalubos na ikinabahala nila, pinayuhan ng doktor ang dalawa na mag-isolate upang hindi makahawa ng iba. Lubhang nag-alala ang lahat para sa kanilang dalawa at humagulhol si Mayan. Galit na tinanong ni Wangxin ang pangalan ng lalaki. Ngunit pinayuhan siya ni Guru Man na huwag gumawa ng anumang padalos-dalos na hakbang. Kinabukasan, kinuha ng doktor ang dugo nilang tatlo para sa pagsusuri at hinintay ang tumpak na resulta. Mahinahong tinanong ni McQueen si Ruoro at isiniwalat naman niya ang lahat. Ngunit ang taong nagbigay ng sakit sa kanya ay nakalaya na. Kinabukasan, narinig nilang kailangan nilang pumunta sa Beijing upang makita ang mga eksperto, baka sakaling gumaling sila sa sakit na ito. Galit na sinipa ni Wangxin ang binatilyo at natapon ang lahat ng kanin. Pinulot ni Ruoro ang kanin at kinain ito ng mabilis, kaya ginaawa si Tiyoma at ibinigay ang kanyang kahon ng pagkain sa kanya. Hindi lang inalagaan, tahiin pa ni Guru Ma ang punit-punit niyang damit kaya naantig din ang binatilyo. Pagsapit ng gabi, hindi makatulog si Wangxin at lumapit kay Guru Ma upang tanungin kung may dahil silang dalawa. Sinamantala niya ang oras habang nabubuhay pa siya, kaya nag-cross arms siya at humingi ng tawad kay Guru Ma nang makita ni Ruoro na naiintindihan ni Guru Ma ang kanyang sitwasyon. Napaluha siya dahil sa awa sa sarili. Pagkatapos makinig, may ilang tanong si Wangxin na gusto niyang itanong kay Tio McQueen. Sabi niya, kahit nagalit siya sa kanyang ama, bakit tinuruan pa rin siya nito ng martial arts at tinanggap siya bilang disipulo? Sinabi niyang galit siya sa kanyang ama at hindi sa kanya, kaya hindi siya nagsisisi na tinanggap siya bilang disipulo. Tungkol naman sa relasyon ni Wangxin at Mayan, hindi siya papayag. Hindi siya papayag na tawagin ang kanyang anak na ama ang ama ni Wangxin, mayroon pa rin. Maraming pagdududa ang kanyang disipulo, kaya ikinuwento ni McQueen ang nangyari sa pagitan nila ng ama ni Wangxin noong taong iyon upang maunawaan niya ang kanyang hinanakit sa ama nito. Sa kabilang kama, naantig din ang binata nang marinig ang nakakaantig na mga salita nilang dalawa. Nagpa siyang lumapit at kausapin sila tungkol sa hindi niya pagkakaroon ng lay. Ito ang ikinagulat ni McQueen at Wangxin. Parang nabuhay silang muli. Agad nilang tinanong ang binatilyo kung bakit siya nagsinungaling sa kanila. Sinabi ng binatilyo na kung lalabas siya, papatayin siya ng kanyang kuya, kaya ayaw niyang lumabas at sinabing mayroon siyang li. Nang marinig ito, naunawaan ni McQueen ang damdamin ng binatilyo at inalo ito. Pagkatapos ay hinimok na ibunyag ang kinaroroonan ng grupo ng kuya para mapigilan nila ito. Kinabukasan, kinumpirma na negatibo silang dalawa at ang binatilyo sa diet at pinayagang umuwi. Agad na kumilos ang lahat at nagtungo sa bahay ng kuya upang buwagin ang sindikato ng pickpocketing at pagnanakaw sa tren. Pag-uwi ni Wangxin, kumain siya kasama ang kanyang ama. Habang nakaupo, tinanong niya ang kanyang ama tungkol sa nakaraan kay Guru McQueen. Narinig ito ni Wang Yong at ikinuwento sa kanyang anak na ang nangyari noong taong iyon ay isang hindi pagkakaunawaan lang. Ngunit kahit anong paliwanag niya ay hindi pa rin siya pinaniwalaan ni McQueen. Pagkatapos marinig ang kwento, marami pa ring pagdududa si Wangxin, ngunit hindi niya alam kung paano magsasalita. Lumipat ang eksena sa isang bagong kaso nang may isang lalaking nagulat. Sabi niya, nakita niya ang isang taong naglilibing ng isang tao sa kawayanan. Ngunit dahil sa malakas na ulan, hindi niya nakita ng malinaw ang mukha ng salarin. Nang marinig ang mga katangian na inilarawan ng taong nagulat, pumunta sila sa pinangyarihan upang siyasatin. Nang makita ang pagkataranta ng mga tao sa paligid, pinakalma ni McQueen ang lahat na malapit ng malutas ang lahat. Pagbalik, inatasan silang dalawa ng kanilang superior na pumunta sa tren upang panatilihin ang kaayusan dahil marami pa ring problema doon. Pagkasakay pa lang nila sa tren, nagkaroon agad ng kaso na kailangan nilang asikasuhin. Ang taong ito, si Bao Jayashun, ay adik sa droga at high. Lumapit silang dalawa upang suriin siya. Nakita ang droga sa kanya at sinimulan siyang tanungin. Pagkatapos ng kaunting pakikibaka sa emosyon, naintindihan niya at nagbigay ng pahayag. Pagkatapos, nakipagtulungan pa siya sa kanila upang hulihin ang nagbigay sa kanya ng droga. Ang taong ito ay hindi matigas at pagkatapos ng ilang suntok ay inamid na ang kanilang pinuno ay si Santuki ang sa Shenzhen. Agad na naghanda sina McQueen at Wangxin at nagtungo roon. Pagbaba pa lang nila ng tren, sinalubong na sila ng isang pulis na nagngangalang Chen Ziji. Pagdating sa lugar na pahingahan, sinimula ng tatlong pulis na tipunin ang impormasyong alam nila upang makahanap ng paraan para buwagin ang sindikato. Pagkatapos bantayan si Santuki ang mula umaga hanggang gabi, nakita siyang kumilos kaya agad siyang sinundan ni Wangxin. Ngunit pagdating sa lugar, hindi
hindi siya nakapasok ni Wang Xin dahil puno na ang mga kwarto sa inn, kaya hindi niya ito masundan ng malapitan. Naupo silang dalawa sa isang inuman at nagsimula ng ibang plano para sa pagmamanman. Pagkatapos ng isang gabing walang nangyaring kakaiba, bumalik sina McQueen at Wang Xin sa kanilang kwarto para magpahinga. Ang pulis na si Zhai Jia ay lumapit at nakipag-usap sa kanila tungkol sa bagong nakalap na impormasyon. Sinabi ni McQueen na ang tri-headed brute ay walang kilos sa loob ng isang araw, kaya walang mahanap na bakas. Agad namang sinabi ni Zhai Jia na nakipag-ugnayan sila sa may-ari ng tindahan at nalaman mula sa kanya na ang tri-headed brute ay matagal nang umupa sa silid na iyon sa kadahilan ng gagawa ng mga produkto. Pagkatapos ay pinayuhan niya si McQueen at Wang Xin na magpahinga para makatulong ang kanilang mga tao. Araw at gabi ang lumipas, ilang araw na ang nakalipas, ngunit ang paggalaw ng tri-headed brute ay nanatiling hindi nagbabago na nagsisimulang magpainip kina McQueen at Wang Xin. Ngunit isang sorpresa ang dumating nang bumalik sila upang magpahinga at dumating ang pulis na si Zhai Jia. Sinabi niya na may impormasyon na sa loob ng 2 araw, ililipat na ang mga kalakal ng smuggling group. Maliwanag na palagi silang nagbabantay at nagmamasid, ngunit hindi nila nakita ang tri-headed brute na may anumang pagkilos, gayon paman ang mga kalakal ay handa na para sa paglilipat. Habang nag-iisip, naalala ni Wang Xin ang paghitit ng sigarilyo ng tri-headed brute. Sa tuwing lalabas siya sa balkonahe, 1 o 2 hitit lang ang ginagawa niya at itatapon na sa lupa, kaya malamang nandoon ang impormasyon sa komunikasyon. Kaya bumalik sila sa pagmamanman sa kanya. Gaya ng inaasahan, isang taong nagbalakayo bilang babae ang lumapit at dinampot ang sigarilyo bago umalis. Agad nila itong sinundan at inaresto. Ang taong ito ay walang iba kundi ang lalaki sa tren noong nakaraang beses na nahuli dahil sa droga. Siya mismo ang umamin, ngunit ngayon ay ayaw pa ring sumuko at nananatili pa rin sa sindikatong ito na nagpapalungkot kay McQueen. Doon siya umupo at isinalaysay ang lahat ng kanyang nalalaman sa kanila. Ang grupong ito ng mga kriminal ay gumagana ng hiwalay, bawat isa ay may kanya-kanyang gawain at walang sinuman ang konektado sa isa't isa. Bukod pa rito, ang mga pinuno ng grupo ay lahat nagmula sa Harbin. Pagkatapos ng maraming taon, muli siyang nahuli ni McQueen at sinabi niyang ito ay tadhana niya. Ngunit bago siya dalhin, isa lang ang hiling niya, na makita niya muli ang kanyang anak. Pagkatapos ay ikinuwento niya kay McQueen ang tungkol sa kanyang anak na lalaki noong nakaraan. Ngunit dahil sa kapalaran at kalagayan noon ay kailangan niyang iwan ang kanyang anak sa tren noong taong iyon. Ang lalaking anak na pinalaki ay walang iba kundi si McQueen. Nang marinig ang kwento, kinamumuhian niya ang amang tulad niya at sinabing hindi niya ito papayagang magkita. Dahil sa mga pag-amin na iyon, matagumpay na nahuli ng pulisya ang tri-headed brute at natapos ang kanilang misyon. Pagsakay sa tren pabalik sa Ninyang, ipinasa nila siya sa pulisya. Pagkatapos, tinawag ni McQueen ang anak upang makita pa rin niya ang kanyang anak bago siya arestuhin. Nang makita niya ang kanyang anak na inaalagaan ni McQueen, nakangiti pa rin siya nang may kasiyahan sa kabila ng pag-aresto sa kanya. Nagbago ang eksena, si Bao Jia ay inabisuhan ng kanyang nasasakupan na tumakas siya sa rehabilitasyon at pinatay. Sa pinangyarihan, ang dila at mga daliri niya ay pinutol. Nabatid ni McQueen at Wang Xin na masyadong malupit ang sindikato na ito at nagsumpaan na tiyak na mahuhuli nila ang mga ito sa lalong madaling panahon. Pagbalik sa Ninyang, agad na pumunta si Wang Xin upang makipagkita kay Mayan. Ngunit nagtatampo siya sa kanya dahil sa kanilang relasyon na hindi niya kayang kontrolin at matagal na silang magkasintahan, ngunit wala pa rin siyang intensyon na magpakasal. Hindi alam ni Mayan ang nararamdaman niya, ang kanyang kasintahan ay dahil sa matinding pagkakagalit ng kanyang ama at ng ama niya na hindi pa rin naaalis. Ngunit upang pasayahin si Mayan, naglakas loob si Wang Xin na pumunta sa bahay niya upang hilingin kay Guru Man na pagbigyan ang kanyang anak na babae at siya. Nagpahayag siya ng mahabang paliwanag upang kumbinsihin ang ama ni Mayan, ngunit tila hindi pa rin ito gaanong interesado at nakaupo lang na nagbabasa ng pahayagan. Si Mayan, na naiinip sa loob ng silid, ay lumabas at sinabing gusto niyang makasama si Wang Xin. Sa puntong ito, hindi na rin napigilan ni McQueen ang pag-ibig ng dalawa, kaya pumayag siyang payagan ang kanyang anak na babae at si Wang Xin at ibinigay sa kanila ang kanyang family registry book. Tuwang-tuwa silang dalawa at nagparehistro agad ng kasal. Tila maayos ang lahat. Ngunit nang magrehistro na sila, natuklasan nila na nag-expire na pala ang family registry book, kaya nagalit sila dahil sa panloloko ng ama. Pag-uwi sa bahay, nagtampo si Mayan at hindi nagsasalita, ngunit wala siyang magawa sa kanyang ama. Inisip ng dalawa ang lahat ng paraan upang kumbinsihin siya na payagan silang magpakasal, ngunit bigo sila. Maliwanag na hindi naman kinamumuhian ni McQueen si Wang Xin at mahal niya ang kanyang anak na babae. Ngunit dahil sa insidente sa ama ni Wang Xin noon, hindi siya makapagbukas ng puso. Hindi pa nila maiplano ang kasal, kaya napilitan silang mag-isip ng ibang paraan para kumita. Nag-usap sina Mayan at Wang Xin kung anong negosyo ang sisimulan, kaya nagpasya silang pumunta sa Shenzhen upang maghanap ng mga oportunidad sa negosyo. Nagkunwari si Wang Xin na may sakit sa likod at humingi ng ilang araw na bakasyon at pagkatapos ay nakipagkita kay Mayan sa tren. Nang makita niya si Wang Xin na nasa tren na, umakyat agad si Mayan. Hindi nila alam na sinundan din sila ng ama ni Mayan at nandoon din ito. Tuwang-tuwa silang nag-usap tungkol sa kanilang nalalapit na paglalakbay at mga plano nilang yumaman.
katotohanan. Ngunit bago pa sila yumaman, nakita nila si Guro Makui at tinawag niya si Wang Xin para kausapin siya ng pribado. Habang nakatayo roon ang dalawang lalaki na nag-uusap, sinabi niya na hindi niya kailangan ng maraming pera bago niya ipakasal ang kanyang anak na babae sa kanya. At gayon din ang katotohanan na hindi niya maibibigay ang kanyang pahintulot dahil sa maraming iba pang issue na hindi niya kayang sabihin. Tungkol naman sa kanyang balak na huminto sa pagiging pulis upang magsimula ng negosyo, iyon ay nasa pagpili ni Wang Xin at hindi siya makikialam. Habang nakatayo roon, naalala ni Wang Xin ang mga araw na siya ay isang pulis, ang lahat ng hirap at pagsubok na dinanas niya sa pagprotekta sa mga tao, at ngayong sinabi niyang aalis na siya, mahirap itong pakawalan. Kaya nagpasya siyang bumaba ng tren at manatili kay Guro Ma upang ipagpatuloy ang kanyang misyon sa pagprotekta sa mga tao. Nagliwat ang eksena, may isa pang kaso, isang babae na nagngangalang Chen Limii ang pinatay din sa kaparehong paraan ng salarin ng kaso ng saksak sa tren. Pinatay siya habang pauwi mula sa trabaho ng madaling araw. Pagkarinig ng sitwasyon, agad na pumunta si Wang Xin upang kumuha ng impormasyon tungkol sa suspect at tiningnan ang pinangyarihan ng krimen. Matapos sukatin at ikumpara ang mga suspect, lahat sila ay may malinaw na alibi. Kaya sa pangkalahatan, maaaring matukoy na ang pumatay kay Limii ay hindi ang taong madalas na kasama niya. Sinabi ni Makui na hindi sila maaaring manatiling pasibo. Dahil dito, ang mga kaso mula sa droga hanggang sa mga salarin sa pagpatay ay hindi pa rin nahahanap ang kriminal. Google search, queries, CD-Ray 46 Always on the Move Characters Tagalog T-Ray 46 CD-Ray 46 Tagalog Translation of Tihis Set TZZ Tidan Man Mikif Gides XCMD SS English Chezik Song C Edes Lidi F Sin Ligi TTCT Rescatu Singini Ranks Ade Tidif Sin Song Tuligi Sisni Idi Trong Tuitidat Linichoin Estidat Soti Sin Vin Deunizi Sensi Tiditis SET Rablin Ihi and this Minimo Kiden Tizen Tumpiside Z Tides and Dead Sidex SSI Itko. Yung bisat ay ves ni Ehakiden Stin at Sinvin. Ikuan isap si Kong Ehi ni G ay Sense at Sinvin yung bisat sab Tiray ay Jing Sban PM and Antian Tiusili. Si Tigre 46. Si Makui naman ay sumakay sa tren upang hanapin ang pamilya ng babaeng estudyante para makahanap pa ng mga bakas. Bago umalis, hindi niya nakalimutang payuhan si Wang Xin na alagaan ng mabuti ang kanyang anak na babae. Pag-uwi, nalaman ni Wang Xin na si Jin Long ay nakatira sa Harbin, kaya humingi siya ng tulong dito para imbestigahan ang mga bakas ng mga nagbebenta ng droga doon. Pagsapit ng gabi, pagkatapos ng imbestigasyon, pumunta si Makui para sunduin si Majayan sa bahay ng Dr. Shen. Ngunit dahil tulog na si Majayan, sinabi ni Dr. Shen na hayaan na lang si Majayan na matulog sa kanya at sunduin na lang bukas. Kaya umalis si Makui at binalot siya ni Dr. Shen ng isang mainit na scarf. Hindi sinasadyang nakita ito ng mga kamera ng kapitbahay at nagsismisan na may relasyon sila. Kinabukasan, sinundo ni Mayan ang kanyang nakababatang kapatid at sakto namang tapos nang magluto si Dr. Shen, kaya inanyayahan niya ang dalawa na kumain kasama niya. Doon, para silang isang pamilya, kung paano inaalagaan ni Dr. Shen si Majayan, si Mayan ay parang pangalawa nilang ina. Balik sa kaso, nagkataon lang, isang freelance na litratista ang nakakuha ng litrato ng nawawalang babaeng estudyante kasama ang babaeng iyon. Nang makita ang litrato, nakilala ni Wang Xin na iyon ang parehong babae sa tren noong nakaraang taon. May karagdagang impormasyon na nagpunta silang dalawa sa isang tindahan ng steam bun at doon nawala ang bakas, kaya agad na pumunta doon sina Makui at Wang Xin. Pumasok si Wang Xin upang suriin ang banyo, ngunit hinarang siya ng may-ari at sinabing sira ang banyo doon. Kung hindi makadaan sa harap, dadaan sa ibang paraan. Lumabas siya at gumamit ng ibang daan para makapasok habang si Makui ay kumakain at nagbabantay sa may-ari ng tindahan. Pagkatapos suriin, umalis sila at nakakolekta si Wang Xin ng isang pulsera sa likod bahay ng lalaki. Agad na isinailalim sa pagdududa ang nagtitinda ng steam bun at dinala para tanungin. Inamin niya na ang kanyang tindahan ang lugar kung saan inakit ng babae ang mga bata at pagkatapos ay dinakip. Ang kanyang trabaho ay magbantay para magawa nila ang kanilang misyon. Nagalit si Wang Xin nang marinig ang mga pag-amin na ito. Ginagawa nila ang mga bagay na ito nang walang konsensya para sa pera. Nang ihatid si Makui pauwi, pinuri niya ang kanyang estudyante dahil mahusay nitong nagawa ang kanyang misyon. Natutuwa si Wang Xin nang purihin siya ng kanyang biyenan at napangiti. Sinundan nila ang mga bakas at matagumpay na natagpuan ang babaeng estudyante sa Harbin na ibinenta sa isang matandang lalaki para mapakasalan niya. Dahil kay Jinlong kaya nalutas nila ang kasong ito, kaya nagpasalamat sina Makui at Wang Xin sa kanya. Sinabi ni Jinlong na iimbestigahan pa niya ang kaso ng droga at magbibigay siya ng update sa kanilang dalawa kung may bagong impormasyon. Pag-uwi, nakita ni Makui na nasusuka ang kanyang anak na babae. Sinabi ni Mayan sa kanya na baka buntis siya, ngunit hindi siya naniwala at naisip na naghahanap lang sila ni Wang Xin ng paraan para pumayag siya. Ngunit nang tanungin niya si Mali, totoo ngang kumakain ng kaunti si Mayan at nasusuka na siya nitong nakaraang ilang araw.
Nagsimula siyang maniwala at nag-alala para sa kanyang anak na babae. Kinabukasan, tinawag niya si Wang Xin sa bahay upang tanungin silang dalawa. Doon, nagunahan sina Mayan at Wang Xin na umamin ng pagkakamali tungkol sa pagbubuntis ni Mayan. Ang layunin lang naman nila ay magkasama. Ayaw maniwala ni McQueen na totoo iyon kaya pumunta siya kay Dr. Shen upang tingnan kung ang prenatal check-up na papel ni Mayan ay totoo o peke. Matapos makumpirma na totoo, tinanggap na niya ang katotohanan ito at umuwi. Pumunta si Mayan sa bahay ni Wang Xin at gusto niyang manatili roon, ngunit dahil nandoon ang ama niya at may matinding galit sila sa isa't-isa, hindi pumayag ang ama ni Wang Xin. Sa sandaling iyon, dumating si McQueen at gustong iuwi ang kanyang anak na babae. Nang makita ang tila nag-iinit na sitwasyon, sinabihan ni Wang Yong ang kanyang anak na ihatid si Mayan pauwi upang makapag-usap silang dalawang ama. Siguro ay sinisisi si Wang Yongje dahil sa maling pagkakakulong niya sa loob ng 10 taon. Noong nakaraan, dahil sa kahinaan ng loob at takot sa gulo ni Yongje, kaya hindi siya nangahas na tumestigo. Walang paraan si Wang Yong na maalis ang galit sa pagitan nilang dalawa, kaya malungkot siyang nagbukas ng radyo at nakinig sa sinabi ni Guro Ma nang umalis si Guro Ma, bumalik si Wang Xin. Tinanong niya ang kanyang ama tungkol sa kasalukuyang relasyon sa pagitan nila ni Guro. Hindi siya sumagot dahil kahit sabihin pa niya, hindi rin malulutas ni Wang Xin ang problema. Nagkamali siyang tanungin ang kanyang ama tungkol sa insidente sa train carriage number 2 noong taong iyon na nagpagalit dito at sinabing huwag nang balikan ang nakaraan. Sa sandaling iyon, nagdurugo ang ilong ni Wang Yong, nagmamadaling kumuha si Wang Xin ng tissue para sa kanya, ngunit pagbalik niya ay nakita niyang nawalan na ng malay ang kanyang ama. Mabilis siyang dinala sa ospital kasama ang kanyang mga kamag-anak. Pagkatapos ng maraming araw, gumaling si Wang Yong at naging mas malakas pa kaysa dati. Gayunpaman, ipinagbigay alam ng doktor sa kanya na mula ngayon ay magiging malala ang paghina ng kanyang memorya. Alam niya na hindi na ito aabot pa sa punto, kaya nagpa siya si Wang Yong na pumunta sa bahay ni McQueen upang makipagkita at sabihin ang buong katotohanan. Sa simula, hindi pinapasok ni McQueen si Wang Yong dahil nawalan na siya ng tiwala dito. Ngunit nang sinabi ni Wang Yong na siya ang nagdulot ng insidente sa train carriage number 2, binuksan ni McQueen ang pinto. Isinalaysay ni Wang Yong na noong taon na iyon, nang tangkaing tumakas ng magnanakaw sa tren, hindi niya sinasadyang nahulog ito sa kabilang buhay. Dahil sa matinding takot, tumakbo si Wang Yong at iniwan si McQueen na magdusa sa pagkakakulong ng 0 taon. Nang malaman ito, lalong nagalit si McQueen at nagkataon namang narinig din ng dalawang anak nila ang kwentong ito. Sinabi ni Wang Yong na 8 taong gulang pa lamang si Wang Xin noon, kaya hindi siya makapag-ulat sa sarili. Nagreklamo si McQueen na 7 taong gulang pa lang noon ang kanyang anak na babae at nagdusa rin sa pagiging walang ama sa loob ng 0 taon. Dahil sa matinding galit, pinaalis ni McQueen ang mag-amang Wang at mahigpit na ipinagbawal sa kanila na tumapak muli sa kanyang bahay mula ngayon. Kinabukasan, nagpa siya si Wang Yong na pumunta sa istasyon ng pulisya upang sumuko at linisin ang pangalan ni McQueen. Ang problema, hindi maayos ang kanyang pag-iisip kaya minsan naaalala niya, minsan ay hindi, na nagpaakala sa pulis na nagbibiro lamang siya. Pagkatapos, dumating din si Wang Xin, dala ang gamot para sa kanyang ama at hiniling sa pulis na tulungan siyang iuwi ang kanyang ama dahil ang kaso ni McQueen ay kanilang ibinasura na. Gayunpaman, ayaw umuwi ni Wang Yong kundi pinili niyang makulong at tanggapin ang parusa para sa kanyang ginawa. Pumunta rin si McQueen upang makita si Yongjae sa paanyaya ng warden. Nang makita ni Yongjae si Guro Ma, nagsimula siyang magsalita tungkol sa nakaraan at nagmakaawa kay McQueen na huwag ipasa ang problemang ito sa kanilang mga anak dahil ito ay sa kanilang dalawa lamang. Hindi matanggap ni McQueen at paalis na sana nang sinabi ni Wang Yong na tatalikuran niya ang kanyang karapatan bilang ama kay Wang Xin upang maging mapayapa ito. Walang imik na umalis si McQueen kahit nagmamakaawa pa si Wang Yong. Kinabukasan, hindi sinasadyang nagkita sina Wang Xin at Mayan. Sinabi niya sa kanya na humanap na lang ng iba para maging kapalit niya at pakasalan ito na nagpasakit sa kanyang damdamin. Pagkatapos, nagpunta ulit si McQueen sa istasyon ng pulisya upang makita si Wang Yong, ngunit ipinagbigay alam ni Kapitan Hu na pinalaya na siya. Sa mga sumunod na araw, patuloy na pumupunta si Wang Yong sa istasyon ng pulisya upang sumuko na nagpapabigat sa loob ng mga pulis at ng kanyang anak. Tumayo si McQueen sa harap ng larawan ng kanyang asawa na naaalala ang hiling nito bago mamatay na makita silang dalawa na magkasundo. Nang gabing iyon, habang nagmamaneho pa uwi mula sa istasyon ng pulisya, patuloy na nagpapalakas ng loob si Wang Xin sa kanyang ama, ngunit dahil sa pagod sa maghapong pag-upo sa istasyon ng pulisya, nakatulog siya. Nang muntik na siyang matumba, sumaklolo si McQueen at tinulungan si Wang Xin na ihatid pa uwi ang kanyang ama. Kinabukasan, binigyan si Mayan ng sorpresa ng kanyang ama, ang family registry book. Doon niya nalaman na pinalaya na ng ama niya ang galit nito sa ama ni Wang Xin. Kaya tuwang-tuwa si Mayan at tumakbo para hanapin si Wang Xin at nagkataon namang hinahanap din siya nito. Sa galak, nagkabalikan silang dalawa at muling umusbong ang kanilang pag-ibig. Hindi nagtagal, dumating ang araw ng kasal ni Wang Xin at Mayan. Pagdating ng pamilya ng lalaki para sunduin ang nobya pa uwi, binigyan
sila ng nakababatang kapatid ni Maya ng 3 tanong na kailangan nilang sagutin. Ang unang tanong ng nakababatang kapatid ay kung saan unang naghalikan sina Wangxin at Mayan. Dahil dito, labis siyang nahiya at humiling na iba na lang ang itanong. Ngunit ang 3 tanong na ito ay inisip nilang magkapatid at ng kanyang ama buong gabi. Nang makita niyang hindi siya makasagot, ikinuwento niya ang una nilang sweet moment na nagpatawa sa lahat ng malakas. Ang sumunod na 2 tanong ay hindi na mahirap sagutin kaya mabilis na nakapasa si Wangxin at sinundo na si Mayan pauwi. Matapos maayos ang lahat, oras na para bumalik sina Wangxin at ang kanyang biyenan na si Makui sa kanilang pangunahing trabaho. Sa pagkakataong ito, bumalik silang dalawa sa pagiging detective at magkasamang aarestuhin ang isang nagbebenta ng droga. Pagpasok sa kasino, nakita agad ni Wangxin ang suspect at nang aabutin na nito ang baril, mabilis siyang lumapit upang pigilan ito at inaresto ang lalaki. Pagkatapos noon, magkasama silang mag-ama na hinarap at hinanap ang kinaroroonan ng isang babae na dalubhasa sa pangingidnap ng mga bata sa tren. May isang matandang lalaki na mukhang si Simaking Esekefe na nagsabing nakita niya ito kaya agad nilang hinanap. Ngunit hinanap na nila buong umaga at hindi pa rin nila makita kaya inakala nilang niloloko lang sila ng matanda. Ngunit ang totoo, nakita siya ng matanda sa istasyon ng tren, ngunit dahil sa katandaan at panghihina, nawala niya ito. 30 taon na niyang nawawala ang kanyang anak na babae at noong taon ding iyon, ang kanyang anak ay kinidnap sa tren. Kaya naman mula noon, araw-araw siyang nandito, umaasa na may kaunting pag-asa na makita niya ang kanyang anak na babae. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Wangxin at Makui ang paghahanap sa masamang babae na nagkikidnap ng mga bata. Paglabas pa lang ni Guro si Making sa banyo, naamoy niya ang babae, ngunit nang tingnan niya ng maigi, isa lang itong bata. Sa sandaling iyon, lumapit ang pulis at nakita niya ang isang taong kamukhang-kamukha ng hinahanap ni Wangxin at Makui. Pagkatapos, nagkunwari si Wangxin na isang pasahero at dahan-dahang lumapit at umupo sa tabi ng babae. Nang malaman niyang anak ito ng babae, inakit niya ang bata sa pamamagitan ng isang lata ng soft drink para ibigay nito sa kanyang ina. Nang hubarin niya ang kanyang mask, walang nakitang birthmark si Wangxin na pinaghihinala ang diskis kaya nagulat siya kay Makui. Nagpasya silang dalawa na sundan siya hanggang sa kanyang tirahan upang malaman ang sitwasyon. Nang gabing iyon, pumunta sina Makui at Wangxin sa bahay ng village chief upang magtanong tungkol sa babae. Nalaman nila na ang pangalan niya ay Liu Giing, ngunit wala silang ibang impormasyon dahil napakahiwaga ng pamumuhay ni Liu Giing. Nang malaman na si Liu Giing ay isang kidnapper ng bata mula sa kapitbahay, agad na inaresto siya ng mga undercover police kinaumagahan sa kabila ng pag-aangkin ni Liu Giing na siya ay inosente. Dumating na ang Chinese New Year, abala ang mag-amang Wangxin sa paghahanda ng dumplings para salubungin ang bagong taon. Gayunpaman, nalito ang kanyang ama nang akalain nitong si Mayan ay kasintahan pa rin ni Wangxin kaya pinaalis niya ito pauwi. Mabuti na lang at hindi pa tuluyang nawawala ang kanyang memorya, kaya naalala niya agad ang kanyang manugang. Umuwi si Mayan sa bahay ng kanyang ama para magbigay ng regalo at nagreklamo na hindi siya nito binilhan ng bagong damit tulad noong bata pa siya. Nang makita ito, pumasok si Makui sa silid at kumuha ng bagong damit para kay Mayan. Kinabukasan, hindi pa man nakakasalo si Makui sa diwa ng bagong taon sa bahay, ay niyaya na niya si Wangxin na sumakay sa tren at ipagdiwang ang bagong taon kasama ang lahat doon. Napakainit ng kapaligiran habang nagtitipon ang lahat. Hindi nakalimutan ni Makui ang kanyang matandang kaibigan na naninirahan doon ng 30 taon at nagdala ng kaunting regalo sa bagong taon kasama ang isang bagong jacket. Nagbago ang eksena, ang mag-amang ito ay may isa pang kaso upang arestuhin ang isang nagbebenta ng droga na gumagala sa buong Harbin. Nang malaman ang sitwasyon, agad na kumilos ang dalawa at pumunta sa lokasyon ayon sa direksyon, ngunit nakita nila si Fake Jinlong doon. Nang makita sila, inanyayahan sila sa kanyang nightclub para mag-party. Nagpakita ng pagiging komportable ang mag-ama at pumayag silang makipag-party kay Fake Jinlong. Doon, sinabi ni Makui sa kanya na hinuhuli niya ang mga kriminal na nagbebenta ng droga. Nang marinig ito, agad siyang namutla at nagkunwari na ayos lang siya. Uminom silang lahat hanggang sa malasing ngunit hindi pa rin sila tumigil. Nakita ni Wangxin na masyadong maraming nainom ang kanyang biyenan kaya pinigilan niya ito, ngunit hindi pumayag si Makui at kinindatan si Wangxin. Naintindihan niya ang ibig sabihin ng kanyang biyenan, kaya humiram siya ng telepono at lumabas, at sinamantala ang pagkakataon na tingnan ang tatoo sa kamay ng tauhan ni Fake Jinlong. Nang makabalik na sila sa rest house, doon pa lang sinabi ni Makui sa kanyang manugang ang ginawa niya. Sigurado siyang si Fake Jinlong ang nagbebenta ng droga sa kasong ito, kaya nagulat na siya sa mga undercover police para arestuhin ito. Nang matanggap nila ang impormasyon, agad silang pumunta sa nightclub ni Fake Jinlong para arestuhin siya, ngunit nakatakas na ito. Siya at ang kanyang mga tauhan ay nasa tren na ngayon papunta sa lupang pangako mula sa Harbin. Inakala niyang nakatakas na siya, ngunit nakita niya ang mag-amang Makui at Wangxin dito. Nang malaman niyang hindi na siya makakatakas, kinuha ni Fake Jinlong ang isang inosenteng tao bilang bihag. Isang binata ang tumakbo dahil sa matinding takot, ngunit binaril siya ni Jinlong. Ayaw ni Wangxin na may masaktan pa kaya ginamit niya ang sarili niyang buhay para palayain ang ibang tao. Nagsimula si Wangxin sa psychological warfare kay Fake Jinlong para malaman nito ang tamang daan at magpakumbaba. Hindi inaasahan ng lalaking ito na malalaman ng mag-amang
nalalamang Wang Xin na nagbebenta siya ng droga. Sinabi ni Wang Xin sa kanya na sa simula, walang anumang pinaghihinalaan ang kanyang ama, ngunit nang sumakay siya sa kanyang sasakyan, naamoy niya ang amoy ng opium. Nagulat si Fake Jinlong at naunawaan na noong nasa bar, pumunta si McQueen sa bawat tauhan niya upang suriin ang amoy ng opium. Sa galit ni Fake Jinlong, binaril niya ang isa sa kanyang mga tauhan at nakita ito ni Wang Xin, kinuha niya ang baril mula sa kanya at matagumpay siyang napigilan. Tumulong din si McQueen sa kanyang anak, ngunit nang akala nilang nagtagumpay na sila, sinaksak siya ng pig knife. Napakalalim ng saksak kaya agad na namatay si McQueen na nagtapos sa kanyang mahabang paglalakbay bilang isang pulis. Makalipas ang maraming taon, tumanda na si Wang Xin at nagtatrabaho pa rin siya bilang isang undercover police at nalutas niya ang hindi mabilang na mahahalagang kaso na hindi niya nagawa noon. Sa pag-unlad ng panahon, unti-unti nang nawala ang tren at pinalitan ito ng high-speed rail na kasing bilis ng liwanag. Nararanasan ng pamilya ni Wang Xin ang high-speed rail habang ipinakikilala ni Wang Xin sa kanyang malaking anak ang kanyang panahon. Isang panahon ng kahanga-hanga at matitinding pulis na nagpoprotekta sa mga mamamayan mula sa mga panganib sa lipunan. Kaya, nagtapos na ang pelikula. Salamat sa inyong interes at panonood. Kung nagustuhan ninyo, huwag mag-atubiling mag-iwan ng like at subscribe upang maging inspirasyon na gumawa pa ng maraming bagong video. Paalam na at magkita-kita tayo sa susunod na video.